Hari ng mga Hari, Kabanata 2011. Tama, kaya kung hindi mo ito matatakasan, mayroon din akong isa. Damn, Senior Demon King, iniiwan mo ako, maaari mong palaging linangin ang isa pa rin, tama. Omi, huwag mo akong pag-isipan ng masama, kung kaya mong ipagpatuloy ang buhay at paglakas mo palagi. Tiyak na umaasa ako, higit na masaya ako, hindi ba mas ligtas na magkaroon ng dalawang tao na aking nilinang upang iligtas sa hinaharap, ano pa ba ang silbi ng pag-abandona sa akin? Kaya lang wala akong magagawa kung hindi makipag-usap sa iyong walang kamatayang isip, ano ang gusto mong gawin ko? Ang mga taong aking nilinang, 28 sa kanila namatay na dati, yung mga taong yon, once all carried my expectations, but not everyone can grow up as ay inaasahan. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, bakit ngayon mo lang sinasabi? Hindi na kailangang ihayag sa inyo ang lahat sa simula, kung sakaling ipagkanulo ako ng isa sa inyo, o ang isa sa nalaman mo ang tungkol sa sikreto, hindi ba ito magdadala sa iba? Sumali sa Telegram group para sa mabilis na pag-update. Tanong ni Omi, hindi ka ba natatakot na isangkat ang isa ngayon? Nako, hindi ko alam kung makakatakas ka dito, pero kung sakaling mamatay ka, gusto kong tiyakin na mamamatay ka sa kapayapaan. Damn, duda talaga ako na mamamatay ako. Sumali sa Telegram group para sa mabilis na pag-update. Omi, nasa pre-human immortal stage ka pa lang at nasa kalagitnaan ka na ng pre-human immortal stage, habang ang kabilang partido ay 2 mid-human immortals at isa huli, kung ikaw gustong pumunta sa itaas para patayin ang kalaban sa immortal world, isa lang itong maling akala. Maliban kung mayroon kang ilang makapangyarihang magic weapon, ngunit kara-rating mo lang sa Immortal World, saan mo nakuha ang magic weapon? Nagulat si Omi, speaking of magic treasures, naalala ni Omi, wala ba siyang past life mirror? Omi halos nakalimutan na niya ang sarili niya. Kaya lang hindi sinabi ng dating salamin na si Omi sa hari ng demonyo at hindi alam iyon ng hari ng demonyo. Nasa Omi ito, ngunit kung sasabihin niya ito ngayon, iisipin ba ng hari ng demonyo na hindi sapat si Omi, at marahil ang kanyang impresyon ay lubos na mababawasan. Ang unang website na m.conshow8.net. Habang nag-aalangan si Omi na magsabi ng anuman, sinabi ng Devil King, sabihin mo, Omi, ipagsapalaran kong tulungan ka minsan. Paano makakatulong? Nako, dahil bihira kang umakyat mula sa mortal na kaharian, ililigtas kita. Minsan, makinig ka sa akin ngayon, huwag ka nang mag-move on, at manatili sa ng ilang araw. Dahil ang mga taong sinusundan mo ang plano mong magwelga kapag umalis ka sa hangganan, magagamit mo ito para mag-antala pa ng ilang oras-araw. Pahina 37. At saka ano, pagkatapos ay sinabihan ko ang isang tao na pumunta at iligtas ka. Ito ay isa pa sa iyong sinanay na mga lalaki. Oo, actually hindi siya malayo sa iyo, nasa Upper Yama siya. Pinapunta ko siya ng mabilis para iligtas, ikaw. Sigurado ka bang may iligtas ako ng taong nililinang mo? Anong lakas meron siya? Oh, medyo matagal ko na siyang nililinang, at nasa mortal-immortal level na siya. Mabuti, salamat Senior Demon King. No need to thank you, minsan lang ako mag-take ng risk, kailangan mo talagang mag-ingat in the future, di ba? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon na okay lang na iwanan ang Yunluo Immortal Kingdom Imperial Capital ng mas kaunti? Madalas, saan ka tumatakbo? Senior Demon King, para sabihin sa iyo ang totoo, gusto kong maglakbay sa Upper Feian Continent upang masuri na isang first-grade Immortal Pillmaster. Sabi ni Omi na may mapang asar na mukha. Anong sabi mo? First-grade Immortal Pillmaster. Huwag mong sabihin sa akin na sa huling beses na pinadalhan kita ng pinakamaraming pangkaraniwang beginner's dictionary ng Immortal Pills, may naisip ka kaagad. Oo, kaya ko nang pinuhin ang isang first-grade Immortal Pill. Pagkasabi noon, kumuha si Omi ng isang Immortal Pill, at sinabing, naramdaman mo na ba ito? Ito ang Immortal Pill na pinino ko. Sense it, it's not bad. Although hindi mataas ang quality, second level pa lang, pero walang master, pambihira na ang isang pag-aaral ay maaaring umabot sa antas na ito. At noun, salamat, balak ko sanang pumunta sa Upper Yarn Continent para kumuha ng pagsusulit, ngunit sa kasamaang palad, hindi inaasahan na masusunod,
Yung Yunzi, tapos na siya this time, I want her to die a painful, kamatayan, bilugan muna at patayin mamaya. Naku, wag ka na magsaya, baka hindi makapunta dito yung naabisuhan ko. Sige, hindi ko nakakausapin, ikaw pa, aabisuhan ko siya na pumunta. Mabuti, nawala ang walang kamatayang pag-iisip ng Haring Diablo. Sa sandaling ito, sa isang napakaranggal na lugar sa Upper Felhel Continent, sa isang partikular na silid, isang babae ang biglang nagulat, tapos sinabi niya, Senyor Starluo, mabilis kang pumunta sa isang lugar sa sandaling ito para iligtas ang isang tao. Hating gabi na. Mas palihim lang sa kalagitnaan ng gabi, huwag mong ipaalam sa sino man ang tungkol sa bagay na ito. Fine, save who? Kamag-anak mo ba ito? Pahina 38. Mahabang kwento, sidewalk ka. Okay, problemayan si Senior para tulungan akong makita kung may nakahanap sa kinaroroonan ko. Manam. Agad na bumangon ang babae, pagkatapos ay nag-spell at nawala sa lugar, na lumitaw sa isang desyerto kabukiran sa susunod na segundo. Senior, dapat walang makapansin sa aking kinaroroonan. Huwag kang mag-alala, ang aking walang kamatayang pag-iisip ay nasa iyo, walang nakapansin. Saan ang lugar na gusto mong puntahan ko? Ang Yunluo Immortal Kingdom, sa hangganan na konektado sa Noshang True Kingdom, isang maliit na bayan. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye ng lokasyon kapag malapit na tayo. Bueno, ang taong gusto mong iligtas ko, sino siya? Actually, siya ang isang taong sinanay ko. May iba pa bukod sa akin ha. Nagulat din ang babae kagaya ni Don. Hindi siya katulad mo, aksidente siya. Dahan-daang nagsalita ang Devil King tungkol sa kasaysayan ni Omi. Medyo nabigla ang babae. Talagang umakyat siya mula sa mortal na mundo na may mga tinek, parang hindi naging madali para sa kanya ang makarating sa immortal na mundo. Oo, at napakatalino niya, ipinasa ko sa kanya ang isang Immortal Pill introductory book dati, at siya ay magagawang pinuhin ang isang first grade Immortal Pill pagkatapos ng ilang taon ng pag-iisip tungkol dito mismo. Siya ay eksakto papunta sa Upper Feian Continent sa pagkakataong ito para tasahin ang isang first-grade Immortal Pill Master. Napakalakas. Nagulat ang babaeng iyon, walang master, hindi lang ito ang nasa immortal mundo, ngunit ang kanyang talento ay talagang ang uri ng pasabog. Nako, ang bait niya talaga, pero, may mga pagkukulang, malakas ang personalidad niya, madaling magkaaway, at, sa halip malabag. Paanong ang isang taong napakatalino ay maaaring maging malabag? Nakaramdam ng panghihinayang ang babae, kinasusuklaman niya ang pagnanasa. Oh, lust, it's human nature. And, he's lustful mainly because he was influenced by his previous life, hindi siya kasing libog sa buhay na ito gaya ng dati niyang buhay. May past life pa rin siya. Oo, ang kanyang nakaraang buhay ay eksaktong mula sa Yunluo Immortal Kingdom, gayunpaman, hindi siya isang henyo sa ang kanyang nakaraang buhay, napaka-mediocre. Siya nga pala, sa kanyang nakaraang buhay, siya ay pinutol hanggang mamatay at tinadyakan sa kamatayan sa lansangan. Nagulat ang babae at sinabing, hindi pwede, ang numero 1 pervert ng Yunluo Immortal. Kaharian na tinapakan niya hanggang mamatay mahigit 50 taon na ang nakalipas, tama ba? Starro, alam mo ba ang tungkol dito? Pahina 39. Nako, hindi ko alam kung iisang tao iyon, pero isang lalaking kilala ko sa Upper Fellows Island, mahigit 50 taon na ang nakalilipas, pinutol niya ang buhay ng isang numero 1 pervert sa Yunluo Immortal Kingdom, at pagkatapos, tinadyakan siya hanggang mamatay sa kalye. Hindi dapat iisang tao iyon, masyadong nagkataon. Pahina 40. Hari ng mga Hari, 2012. Medyo nahiya rin ang Devil King. Hindi naman kasi pwede, kung tutuusin, ang Yunluo. Ang Immortal Kingdom ay iilan lamang sa mga taong natapakan hanggang mamatay sa lansangan. Ang babaeng iyon ay nakaramdam ng matinding panlulumo sa pagitan ng mga sandali, at ililigtas niya ang isang dating first pervert. Starluo, huwag masyadong mag-isip, past lives are past lives, this life is this life, maybe you had a past life. Kalimutan mo na, wala kang past life, o, baka isa ka ring nakakatakot na tao sa susunod mong buhay. Hindi mo kaya tanggihan ang isang tao para dyan. Well, alam ko.
Kung gayon, bilisan mo ang iyong paglalakbay, at kakausapin ko muna siya. Mabuti. Pinutol ng Diablo ang pag-iisip ng diwata na komunikasyon sa babae. Sa kabila, naghihintay pa rin si Omi sa sagot ng Demon King. Sa sandaling iyon, sumagot ang hari ng Diablo. Omi, don't worry. I already informed her to come, pero ang pinakamaagang maaaring tumagal ay mga 7 araw. Sa 7 araw na ito, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Kung gusto ng taong sumusunod sa iyo isang maagang paglipat, wala akong magagawa tungkol dito. Tandaan ang URL, consho8.net. Sige, salamat, Senior. By the way, her impression of you might not be very good, and medyo mataas ang status niya, even the. Ang mga emperador ng Yunluo Immortal Kingdom ay malamang na kailangang batiin siya kapag nakita nila siya, kaya dapat maging mas magalang ka kapag nakita mo siya. Napakataas ng status. Pero, may impresyon ako na masama kung paano siya hindi nakilala ng mga tao. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa iyo, lalo na tungkol sa iyong nakaraang buhay. Damn it, Senior Demon King, ang past life ay past life, hindi mo magagawa iyon. Nako, natakot ako na baka may gawin kang kakaiba noon, so I gave her a clear paliwanag in advance, tapos, sa status niya, kung hindi dahil sa akin, hindi ka man lang qualified na kausapin mo siya, at babae pa siya. Hoy babae, maganda ba? Abala sa pagtatanong si Omi, nalaman niyang babae pala, ang una, reaksyon ay kung ito ay maganda. Pahina 41, UC, sabi ko na nga ba, lecture ka sa dati mong buhay, although nag-improve ka Marami sa buhay na ito, ngunit, sa istruktura ng iyong kaluluwa, mayroon ka pa ring construct ng isang lecture, para lamang sa isang mababaw na degree. Iyon nga ang inaalala ko, kaya sinabi ko sa kanya ng maaga na medyo malabag. Aking damo, Senior Demon King, tinadtad mo ako. Nanlumo si Omi, hindi nakaramdam ng pagkalibog si Omi sa buhay na ito, hindi ito itinanggi ni Omi sa kanyang nakaraang buhay. Maaaring sa impresyon ng iba, si Omi ay isa ring taong mapagnanasa sa buhay na ito. Sige. Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon, makikita mo mismo. Naglaho ang diwata ng Diablo. Si Belinda Ma ay nakatulog. Umiikot ang ulo ni Omi. Kinabukasan, tirek na ang araw, at hindi pa bumabangon si Omi. Jomi, bumangon ka, may paglalakbay pa rin, mula rito hanggang kontinente ng Upper Feian, sa ating bilis, hindi bababa sa 10 araw at kalahating buwan Niyugyug ni Belinda Ma si Omi. Huwag kayong mag-away, itong bayang ito, ang ganda ng tanawin, balak kong magpahinga dito ng 10 araw at kalahating buwan, bago umalis. Tulala si Belinda Ma, makalipas ang 10 araw at kalahating buwan, at nagpapahinga pa rin dito. Hindi masabi ni Omi kay Belinda Ma ang tungkol sa pagsunod, kaso nalantad siya, ang taong iyon ang pagsunod sa kanya ay tiyak na gagawin ito ng maaga. Labis ding nanlumo si Omi. Ang sisihin lamang ay ang papasok na kalaban ay masyadong malakas. Sunog, Omi gamitin ang dating salamin ng buhay kalimutan ito, syempre, ang premise ay ang dating salamin ng buhay ni Omi ay talagang isang makapangyarihang walang kamatayang sandata. Sa katunayan, naramdaman ni Omi sa loob na ang past life mirror ay hindi isang malakas na immortal na artifact, kung ito ay talaga, hindi ito may tago ni Omi, kasama ang special na singsing na dinala ni Omi mula sa mortal na kaharian na iyon, kung isang makapangyarihang immortal na sandata na maaari pang itago ang amoy na iyon. Habang pinag-iisipan ito ni Omi, mas naging hindi ka panipaniwala, maaari ba talagang siya ay mapangahas? Sa sandaling ito ay higit sa 10 kilometro ang layo. Bakit hindi pa umaalis si Jomi? Ano pa ang ginagawa mo dyan? Prinsesa, bakit hindi natin gawin ngayon? Anak ng isang asong babae, ang oras ng prinsesa ay mahalaga, at sinasayang niya ito para sa akin. Prinsesa, gawin natin, ang bayang ito, ang pinakamalakas na mayor, ay nasa kalagitnaan lamang ng human immortal, sa aking lakas, tapusin si Jomi ng walang ingay, pagkatapos siyang patayin, itatapon natin ang kanyang bangkay sa Sunless True Country. Pahina 42. Hay! Magandang ideya iyan, hindi na natin kailangan pang hintayin na bumiyahe siya sa Sunless True Country, kaya natin,
Patayin siya at pagkatapos ay itapon ang kanyang bangkay. Lumingon ang mga mata ni Princess Yunzi at ngumiti. Napakatanga namin, kami dapat naisip niya iyon kagabi, let's go kill him. Utos ni Yunzi. Sa sandaling ito, lumabas si Omi sa inn. Alam na alam ni Omi na laging may nasa likod niya nanunood at maaaring gumawa ng isang bagay ng maaga, kaya kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Pagkatapos ng lahat, si Yunzi ay isang prinsesa at natatakot na matuklasan, kaya kailangan niyang maglihim. Pagkatapos ay si Omi hayaan ang kanyang sarili na nasa pinakakitang lugar sa lahat ng oras. Sa ganoong paraan, si Yunzi ay kailangang maging medyo nag-aalala tungkol sa paggawa ng isang hakbang. Pagdating ni Omi sa kalye ay agad siyang humila ng upuan at nagsulat ng sign. Libreng gabay para sa walang kamatayang paglilinang. Biglang nagkukumpulan ang maraming tao sa kalsada. Senior Immortal, binibigyan mo talaga kami ng libreng gabay sa immortal na paglilinang. Ang mga immortal na nagkukumpulang tanong. Sinabi ni Omi, syempre, mayroon akong ilang koneksyon sa iyong bayan, na kalahati ng aking bayan, at ako. Gusto kong gumawa ng isang bagay para sa aking bayan sa pagkakataong ito pabalik dito. Kaya't handa akong gabayan ang mga tao sa aking bayan upang linangin ang kawalang kamatayan, gaano man kataas o kababa ang kaharian, gaano man kalaki o kaliit ang kapangyarihan, maaari silang lumapit sa akin at ulitin ang patnubay, araw o gabi. Kung gusto mo, ay guide kita, pumila ka na. Gusto ko. Biglang natuwa ang lahat. Isa-isang ginabayan ni Omi ang mga tao, dahil ang layunin ni Omi ay makakuha ng kasikatan, mas mabuti ang mga tao, kaya napakadetalye ng patnubay ni Omi, at talagang nakakatulong ito sa mga taong. Iyon, wala pang isang oras, kumalat ang buong bayan, at sa lahat ng direksyon, patuloy na dumarating ang mga tao. May mga tao sa harap at likod ni Omi, sa langit at sa lupa. Bukod dito, mayroon ding mga taong malayo sa bayang ito na dumating matapos itong marinig. Masasabing natakot si Omi na hindi siya makapaglaan ng sandali sa 10 araw na ito at kalahating buwan. Sa napakaraming tao, gusto ni Omi na makita kung nang-ahas si Yunzi na kumilos. Kahit na gawin niya iyon, tiyak na malalaman ng mga tao, tiyak na natatakot si Yunzi na ipagkalat ang salita, at ang siguradong hindi alam ng Emperor ang tungkol dito, kung gusto siyang patayin ng Emperador, hinding-hindi ito mangyayari mahirap gawin ito na sa kabisera. Damn it, anong ginagawa ni Jomi? Sa sandaling ito sa malayo, si Yunzi ay nanginginig sa galit, hahampasin sana nila, papatayin at pagkatapos ay itatapon ang bangkay sa Sunless True Country, ngunit sila ay hindi ko inaasahan na bago nila ginawa, napapalibutan si Omi ng napakaraming tao. Prinsesa, tila tinuturuan niya ang mga walang kamatayang magsasaka sa bayang ito. Pahina 43. Anak, hindi ba siya papunta sa kontinente ng Upper Feian? Hindi ko alam, Princess, gagawin na ba natin ngayon? Sa lahat ng mga taong ito, masisiguro mo bang hindi ka makikilala? Pagkaraan, dumating si Joe Taisa. Imbestigahan. Maaari mo bang igarantya na hindi mo malalaman na ako ang gumawa nito? Kung alam ng buong bansa na pinatay ko si Jomi at mayroon akong kaunting kadakilaan, kung gayon ang aking maharlikang pamilya ay mawalan ng mukha. Prinsesa, teka lang, hindi ako naniniwalang kaya niyang gabayan ang forever, tatapusin niya ito palagi, at kapag nagawa niya, patayin siya. Jomi, hahayaan kitang mabuhay ng ilang araw pa. Tinadyakan ni Yunzi ang kanyang paa, nanlamig ang kanyang mga mata. Pahina 44, Hari ng mga Hari, 2013. Si Omi ay nasa parehong lugar, na ginagabayan ang mga tao sa bayan sa paglilinang sa loob ng isang araw. Si Yunzi at ang iba ay sobrang sama ng loob at walang magawa. Gayunpaman, makalipas ang kalahating araw, nakahanap sila ng solusyon. Prinsesa, may naisip akong solusyon. Anong solusyon? Prinsesa, kayang turuan ni Omi ang iba sa paglilinang, bakit hindi? Ibang bahagi ng bayan, araw at gabi, sa paglilinang. Si Omi ay isa lamang pre-human immortal, habang kami, isang huli. Ang human immortal, ay magkakaroon ng mga taong tumatakbo sa tabi natin. Tama. Ang isang malakas na tao na gumagabay sa isang huling yugto ng human immortal ay tiyak na iguguhit ang mga tao dito tapos,
tapos kapag walang tao dito para kay Omi, kakayanin natin. Haha, ang bait mo, gawin mo na lang. At kaya, sa loob ng kalahating araw, isang mas nakakagulat na balita ang dumating mula sa bayan, sa kabilang panig ng bayan, mayroon ding immortal na gumagabay, at ang immortal na iyon ay isang huling yugto ng human immortal, na wala ring ginawang pagkakaiba sa pagitan ng araw at gabi. Nang makuha nila ang balitang ito, biglang napalingon sa kabilang linya ang mga taong nakapila sa gilid ni Omi gilid, at paunti-unti ang mga tao sa panig ni Omi. Pupunta ako. Nanlumo si Omi, ang taktika na ito ay talagang isang paraan upang makitungo sa kanyang sariling mga tao. Isang segundo tandaan na basahin ang libro. Kailangang mag-isip si Omi ng isang bagay ng mabilis, kung magpapatuloy ito, sa lalong madaling panahon ay wala siyang kasama dito, at minsan walang tao, gagawin agad ni Cloud Violet. Fuck, nasusunog si Omi. Noon lang, ang walang kamatayang pag-iisip ng Devil King ay nakipag-ugnayan kay Omi. Senior Demon King, nasa oras ka lang. Anong mali? Senior Demon King, gagawa sila ng maagang hakbang. Ugh, akala ko sinabi mo na may paraan ka para hindi nila magawa. Iyon. Hindi ko ini-expect na gagamitin nila ang paraan ko para makitungo sa akin, pero ngayon paunti-unti na ang mga tao ko sa paligid ko. Pahina 45. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi ng Demon King, naramdaman ko ang kanilang lokasyon, ilang kilometro lang sa silangan, at pinapanood ka nila. Damn, para pilitin ako. Omi, ito lang ang magagawa ko para matulungan ka. Nagsisi ang Devil King. Si Omi ay abala sa pagsasabing, Senior Devil King, nakakuha ako ng magic treasure sa Spirit Realm, tulungan mo ako. Tingnan mo ang kayamanan na ito. Agad na inilabas ni Omi ang past life mirror. Agad itong nakilala ng Devil King at sinabing, ito ang past life mirror, ginamit ko ito noon, ay may walang kamatayang enerhiya, maaari nitong ibalik ang katawan ng isang malakas na kalaban, at kung gaano ito regresses, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng kalaban at mo. Mas malaki ang agwat ng lakas, ang mas maliit ang regression, at mas maliit ang strength gap, mas malaki ang regression, halimbawa, bumabalik noong bata ka pa, o bumabalik pa sa isang patak ng likido. Ayan, isang patak ng likido. Inakala ni Omi na ito ay mahiwaga, ngunit ito pala ay ginamit ito ng hari ng Diablo at kahit na walang alam kaysa kay Omi tungkol sa dating salamin. Sinabi ng hari ng Diablo, hindi ko akalain na ito ay nasa iyong mga kamay ngayon. Sinabi ni Omi, Senior Devil King, dahil ginamit mo itong past life mirror sa iyong nakaraang buhay, bakit ito nasa aking mga kamay? Noon, pag-akyat ko, wala akong choice kundi ang manatili, dapat alam mo na umakyat ako sa sarili ko, at bago ako umakyat sa sarili ko, hindi ko ito madadala, kahit na ito ay isang pseudo-immortal artifact o anumang bagay. Naalala ni Omi na ang 5 pseudo-immortal na sandata sa daigdig ng mga espiritu ay ipinasa pa lamang mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod, dahil hindi sila madadala ng bawat may-ari. Nagawa ni Omi na dalhin ang dating salamin dahil hindi si Omi ang umakyat sa pamamagitan ng mga regular na channel, ngunit sa halip, pinunit ni Beeman ang kalawakan upang iangat siya. Senior Demon King, kung gayon ang dating world mirror na ito ay makakaharap sa aking mga kaaway. Anong antas ng immortal artifact ba ang front world mirror na ito? Sinabi ng Haring Diablo, hindi mo kailangang masyadong matuwa, baka mabaygo ka. Nitong dating buhay, ang salamin ay isa lamang mababang uri na walang kamatayang artifact, ngunit maswerte ka rin na hindi ito isang ordinaryong mababang uri walang kamatayang artifact. Itong dating salamin ng buhay, hindi ko alam kung ano ang pinanggalingan nito, marahil ay napakatanda na ng edad, hindi bababa sa mahigit 100 bilyong taong gulang. Sa makatuwid, ito ay unti-unting bumababa. Paano kung hindi na-degraded noon? Abala sa pagtatanong si Omi. Bago ito masira, ang immortal artifact na ito ay hindi bababa sa isang top grade na immortal artifact, posibleng kahit pinakamataas na grado. Pahina 46. Napakalakas. Walang kwenta magtanong, degraded na, unless may kakayahan kang ayusin, pero yon, imposible kasi kahit ako hindi ko kaya, degradation is irreversible. Parehong bigo at nanlumo si Don. Iyon ay nangangahulugan na hindi ko na magagamit ito laban sa aking mga kaaway ngayon.
Sinabi ng hari ng Diablo, maaari mo lamang subukan, pahinain ang lakas ng iyong kalaban gaya ng iyong pwede, kahit na kaya mong ibalik ang iyong kalaban ng 100 taon, mas mabuti pa rin iyon kaysa wala. Ikaw dapat ding malaman na sa pagitan ng mga immortal, ang bawat layer ng paglilinang ay mahirap, na nangangahulugan na ang agwat sa pagitan ng bawat layer ay napakalaki, at may malaking agwat, ang dating salamin ay may maliit na papel. Manam. Tumanggo lang si Omi, inilipat ang kanyang immortal chisa. Existence mirror at umatake, kahit anong oras. Ang ginawa kay Omi bukod doon ay pagkatapos niyang maging immortal at punan ang dating mundo. Salamin kasama ang kanyang immortal na chi, ang kanyang katawan ay walang gaanong immortal na chi, na nangangahulugan na si Omi ay maaaring gamitin ang dating salamin ng mundo halos tuloy-tuloy ng walang paghihigpit. Hindi nagtagal, sa panig ni Omi, walang natira para sa kanya na gamabay sa kanyang paglilinang. Ngumiti ng mapait si Omi. Sa sandaling ito, si Yunzi mula sa malayo ay nagbigay ng utos, umakyat at hulihin siya, huwag mo pa siyang patayin, gusto kong personal na pahirapan siya. Oo, prinsesa, susukuan na lang natin siya. Sa susunod na segundo, 2 mid-human immortal powerhouses ang nakapalibot kay Omi. Ang 2 mid-human immortal strongmen na ito ay hindi malayo sa paglilinang, at nagsisimula pa lamang on the path of mid-human immortal. Omi, relaxed a little inside. Jomi, dumating na ang iyong wakas. Sabi ng isa sa kanila. Sinabi ni Omi, sino kayo at bakit mo ako sinusubukang patayin? Walang masamang sabihin sa iyo, mamamatay ka pa rin, at gusto ka ng aming Panginoon, si Prinsesa Yunzi, mamatay. Ang asong ito. How dare you, you dare to insult the prinsesa. Fuck you, papatayin mo ako, at ni hindi ako nang ahas na insultuhan siya. Putulin mo siya at hulihin siya. Agad namang nagwala si Omi ng ex-worldly mirror, sinamantala ang katotohanang hindi sila nagbabayad pansin at ganap na hindi alam ang sitwasyon. Swoosh, parang 2 matinding laser ang dumaan sa kanila. Pahina 47. Hindi inaasahan ng 2 mid-human immortal powerhouse na iyon na magkakaroon ng mga immortal na artifact si Omi. Ang mga immortal na artifact ay isang bagay na hindi dapat magkaroon ng ordinaryong immortal, lalo na ang isang mahina tao sa antas ng human immortal. Maging si Prinsesa Yunzi ay hindi nagkaroon ng kahit isang immortal artifact hanggang ngayon, at sa buong Yunluo Immortal Kingdom, ang Emperor lang ang nagtataglay ng pangunahing immortal artifact, at pagkatapos noon, may 5 iba pang mortal immortal na nagtataglay ng mababang grade na immortal artifact, na nangangahulugang sa buong Yunluo Immortal Kingdom, 6 na tao lang ang nagmamay-ari walang kamatayang artifact. Sa makatuwid, ang biglaang paglitaw ni Omi ng isang immortal artifact sa kanyang mga kamay ay nabulag silang lahat. Pahina 48, Hari ng mga Hari, 2014. Gayunpaman, labis din silang natuwa sa loob, ng agaw ng isang immortal artifact, mas mabuti pa ito kaysa sa pagpatay kay Jomi ng 10,000 beses. Kung ibibigay nila ang immortal artifact na ito sa Immortal Kingdom, natatakot ako na gagawin ng Emperor ikakasal agad ng prinsesa sa kanila. Immortal artifact. Ang mga mata ng 2 mid-human immortals ay lumiwanag anuman ang pinsala na tanggap nila. Si Yunzi, na nakatingin sa malayo, ay natulala rin matapos makita ang immortal artifact sa Omi's kamay. Wala siyang kahit isa para sa isang prinsesa, ngunit mayroon si Jomi, at agad na lumingon ang mga mata ni Yunzi, mata ko. Matapos gamitin ni Omi ang salamin ng kanyang nakaraang buhay minsan, biglang bumalik ang 2 mid-human immortal na iyon tungkol sa 500 taon ng paglilinang. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Omi ay 500 taon na ang nakararaan, pareho lang silang pre-human immortal, tungkol sa pagtatapos ng kanilang pre-human immortal cultivation. Tuwang-tuwa si Omi, at itinuring niyang malas ang 2 ito, naging mga mid-human immortals lamang sa loob, 500 taon. Tumawa ng malakas si Omi. Yung 2 mid-human immortal, hindi, pre-human immortal, biglang nag-react, sobrang excited lang sila na nakalimutan na nila ang mga pagbabago sa kanilang katawan. Paano ako? Naging pre-human immortal. Oh my God, pre-human immortal din ako. Paano ito posible? Unang website m.conshow8.net pareho silang tanga.
I rewind pabalik sa pre-human immortal period, kailangan pa bang matakot si Omi? Kahit na, naabot ang pagtatapos ng kanilang pagsasanay sa pre-human immortal stage, at nasa kalagitnaan pa lang si Omi. Dapat malaman na natalo na ni Omi ang lahat ng kanyang kalaban sa Genius Rankang Tournament, lahat ng mga kalaban na ito, kabilang ang anumang yugto ng pre-human immortal stage. Hahaha, tumawa ng malakas si Omi, malamig ang mga mata, what a godsend, death. Hindi naman umimik si Omi at agad na nag-charge. Lahat ng bagay na walang tagsibol. Lumabas ang suntok ni Omi, dala ang kapangyarihan ng silence technique, sabay-sabay na tinutumbok silang dalawa sa kawalan. Bang! Nagkapira-piraso ang katawan ng dalawang lalaki. Pahina 49. Wala ito sa ring, hindi ka makakapatay ng tao. Natural na hindi inilabas ni Omi ang buong lakas, sa katunayan ay hindi inilabas ni Omi ang kanyang buong lakas ngayon, dahil ang unang antas ng silence art, at ang mas malakas si Omi ay hindi pa ito nasanay. Sa di kalayuan, nagbago ang mukha ni Yunzi. Hindi inaasahan ni Yunzi na mababaligtad ang sitwasyon, totoo nga ang dalawang aso niya pinatay, iyon ang gitnang yugto ng human immortal, ano ang magandang gamit ni Jomi walang kamatayang sandata. Gayunpaman, si Yunzi ay wala ng oras para mag-isip ng husto at agad na tumakas sa isa pa direksyon ng bayan. Sa kabilang direksyon ng bayan, isa pa sa mga tauhan ni Yunzi, isang malakas na late-stage na human immortal nandoon pa rin na nagtuturo sa mga tao ng bayan sa paglilinang, kailangang makarating agad doon si Yunzi na kahit sundan siya ni Omi, hindi siya matatakot. Kahit gaano pa kalakas ang walang kamatayang sandata ni Omi, ay, imposibleng talunin ang isang huling yugto ng human immortal. Si Omi ay sobrang balisa rin sa mga sandaling iyon. Hindi natin siya hahayaang makatakas sa malakas na late stage na human immortal, kung hindi, siguradong hindi ako kayang harapin ito. Mabilis siyang hinabol ni Omi. Gayunpaman, napakabilis din ni Yunzi, pagkatapos ng lahat, siya ang pangalawang ranggo sa listahan ng henyo, at ang layo ng ilang dosenang kilometro ay napakabilis. Hindi napigilan ni Omi si Yunzi bago siya dumating. Gayunpaman, pagdating sa gilid ng huli na human immortal powerhouse, nakita niya ang isang malaking pulutong ng mga tao doon. Sumigaw si Yunzi, "Mga Wild Eater, iligtas mo ako." Naabutan na ni Omi at sinunggaban ito. Wild. Walang pagkakataon na sumigaw sa pangalawang pagkakataon, hindi pa sumigaw si Yunzi sa isa pa. Pangalan ng tao bago tinakpan ni Omi ang kanyang bibig. Gayunpaman, narinig ito sa huling yugto ng human immortal na tinatawag na Wild Moth sa pagkakataong ito. Mas mahigit ang mailap na gamo-gamo na gumagabay sa paglilinang ng iba, tumigil, namutla, at sumigaw. Prinsesa, sa loob-loob na sinabi ni Omi, "Nako." Gayunpaman, huli na ang lahat para mag-isip, hinawakan ni Omi si Yunzi at mabilis na tumakbo, hindi agad nakabaril si Omi Yunzi hanggang sa mamatay. Kung mahuli ang ligaw na gamo-gamo na iyon, maaari niyang gamitin si Yunzi bilang bihag. Prinsesa, napagtanto ng ligaw na salagubang na iyon na may malaking nangyari, ngunit napapalibutan na siya ngayon ng daming tao. Pahina 50, Senior Fairy, turn ko na. Umalis ka sa daan. Immortal Senior, hindi mo ba sinabi na gagabayan mo ako araw at gabi? Lahat tayo ay nakapila para sa gayon, mahaba. Umalis ka na. Ang mabangis na salagubang na iyon ay nagmamadali sa buong lugar, napailing ang mga tao, nakapalibot sa kanya. Napailing ang lahat at marami pa nga ang namatay, na nagpapakita kung gaano kabalisa ang mabangis na salagubang, ay, gayunpaman, sa sandaling ito, hinawakan na ni Omi si Yunzi at umalis. Prinsesa, sigaw ni Nodo na may maputlang mukha, kapag may nangyari sa prinsesa, gagawin niya talaga, matapos na. Agad na naglunsad ng paghahanap ang Wild Moth. Nanlamig ang tingin ni Omi, bagamat nasa krisis din siya ngayon, sa wakas ay nahuli na niya si Yunzi, ang asong babae, at mamamatay sa paghila ng unan. Hindi tumakas si Omi kasama si Yunzi dahil mas mabilis itong maglalantad sa kanya, at ang wild beetle na iyon ay tiyak na naghahanap sa buong mundo. Nakuha lang ni Omi si Yunzi at pumunta sa malalim na kagubatan ng bundok para magtago muna. Inihagis ni Omi si Yunzi sa isang kuweba. "Jomi, ang lakas ng loob mo."
Tinapik ni Omi ang kanyang palad at sinabi sa malamig na boses, asawa. Ikaw. Natakot si Yunzi, nakaupo sa lupa at patuloy na umaatres, ang tingin ni Omi ay hindi talaga mabait. Sa pagkakataong ito, literal na parusang kamatayan si Omi. Mabangis na uod. Sigaw ni Yunzi na puno ng kawalan ng kakayahan. Pinutol ni Omi ang sigaw niya sabay sampal. Jumi, mali ako, pakakawalan mo ba ako, mali ako, hindi pa ba sapat? Umiyak si Yunzi at humingi ng awa. Malamig na ngumuso si Omi, gusto mo ba bitawan na kita? Sa tingin mo nakalagay ang apelyido ko. Bitawan mo lang ako, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Panik na sabi ni Yunzi. Nanlumo rin si Omi ngayon, hindi alam kung mahahanap siya ng mabangis na salagubang iyon, kaya hindi nagawa ni Omi, gumawa ng isang pagpipilian upang patayin si Yunzi. Kung sakaling siya ay matagpuan, maaari niyang kunin si Yunzi bilang isang hostage, kaya nagtiis si Om at hindi pumatay. Tiningnan ni Omi ang maganda at balingkinitan na katawan ni Yunzi at sinabing, kung maginhawang paglangkuran mo ako, kahit ano ay. Madaling kausap. Pahina 51. How dare you blaspheme this princess? Si Yunzi ay subconsciously galit na galit. Napadapa sa palad ni Omi. Anong oras na, lumapastangan pa, ngayon payag akong lapastanganan ka, regalo mo lahat yan. Jumi, basta bitawan mo ako, babalik ako at ipautos ng tatay ko na ma-recruit ka, bilang aking manugang. Natatawang sinabi ni Omi, kung gusto mo talagang bumalik, natatakot ako na ang unang bagay na gagawin mo ay lipulin ang aking siyam na angkan. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging walang puso. Bitch. Akala mo hindi ko alam na pinipigilan mo ang oras, pero sa kasamaang palad, hindi ako papayag, lumayas ka. Mas gugustuhin kung hindi ka na maging bihag, ngunit papatayin muna kita. Pagkasabi noon, isang sipon, kumislap ang liwanag sa mga mata ni Omi. Oo, balak pa sana siyang patayin ni Omi, kaso nahanap na talaga siya, baka hindi siya mapilitan ni Omi. Ang yumaong human immortal ay napakalakas, marahil ay wala na si Omi bago niya napagtanto, ito ay mas mabuting patayin muna siya at pagkatapos ay mag-isip ng paraan para makatakas. Pahina 52. Hari ng mga Hari, 2015. Jomi, huwag. Nakita ni Yunzi na talagang sasampa si Omi, at nataranta at nakiusap. Hinawakan ni Omi si Yunzi, biglang umatake si Yunzi, pero sa kasamaang palad, sinampal siya ni Omi at samuka ng dugo. Sabi ni Omi, itong mukha, itong katawan, sayang mamatay ng ganito, bakit hindi mo pabayaan itong binata, masaya bago ka mamatay. Anyway, gagawin ko ito ng mabilis, at wala akong pakialam sa 10 minuto. Jomi, pakiusap, maaari mo akong paglaruan kahit anong gusto mo, hanggat hindi mo ako papatayin, okay. Sigaw ni Yunzi, sa oras na binugbog siya ni Omi, namamaga ang ilong at mukha. Magulo ang buhok at nakakaawa, at takot na takot siya, hindi pa niya naranasan ang ganoong kahindek-hindek na bagay dati, nadurog ang puso niya. Ngumuso si Omi, nagbibiro pa. Jomi, nakikiusap ako, kung wala kang tiwala sa akin, kaya kung ayalay ang aking kaluluwa sa iyo, para makapagsinungaling ako sa iyo, muli, maliban na lang kung ako mismo ang gustong mamatay. Umiiyak si Yunzi at lumuhad para magmakaawa. Matalino si Omi, hey, isa talaga itong paraan, kung ayalay ni Yunzi ang kanyang kaluluwa sa kanya, siya ay magiging kay Omi, alipin, kung namatay si Omi, mabubuhay pa rin siya. Gustuhin man niyang mabuhay, malamang na. Sundin ang parehong landas bilang Demon dati, pagpunta sa mundo ng mga espiritu upang itago at hindi kailanman manggahas bumalik. Bukod dito, ngayon na ang Wild Beetle ay naghahanap sa buong mundo, kung si Yunzi ay naging kay Omi lingkod, si Omi ay maaaring maglakad palabas ng hayagan, ano ang mga ngahas na gawin ng Wild Beetle. Napangiti si Omi sa loob, kung si Yunzi mismo ay hindi nagpaalam, hindi na sana mag-isip si Omi ng paraan para gawin siyang alipin. Sabi ni Omi, gusto mo ba talagang mabuhay? Please, naaawa namang tumanggaw si Yunzi. Mabuti, pagkatapos ay ayalay ang iyong kaluluwa, kung hindi, mamatay. Tandaan ang URL, consho8.net. Idiniin ni Omi ang kanyang palad sa tuktok ng ulo ni Yunzi,
dapat kusang loob na ialay ni Yunzi ang kanyang kaluluwa bago si Omi maaaring kolektahin ang kanyang kaluluwa. Napaluha si Yunzi, kinakagat ang kanyang mga ngipin, walang magawang inialay ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, hindi niya maisip anumang paraan upang mabuhay, kaya mailigtas lamang niya muna ang kanyang buhay. Nagtagumpay si Omi sa pagkolekta ng kaluluwa ni Yunzi, malinaw na naramdaman ni Omi na ang kanyang kaluluwa ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, maaaring magdulot ng sakit si Omi at hayaan siyang mamatay sa isang pag-iisip. Hahaha, isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Omi. Sa ngayon, lahat ng krisis ay naiwasan, ang mabangis na salagubang na iyon kahit siya, natagpuan ito ngayon, kaya ang kanyang amo ay naging alipin ni Omi, at siya ay walang iba kundi isang alipin. Pahina 53. Si Yunzi ay nakaupo sa lupa, humihikbi at umiiyak, siya ay isang Xian Kingdom Princess, ngunit siya ay naging alipin ng ibang tao. Umakyat si Omi kay Yunzi at itinaas siya. Bitch! Ngayon nagsisi ka, nagnakaw ka ng manok at yumuko sa halip, hahaha. Sinampal siya ng malakas ni Omi. Bagamat kinuha siya nito bilang alipin, ngunit, sa loob, walang sama ng loob, dahil iniligtas niya ang kanyang buhay, ang parusang kamatayan ay maaaring patawarin at ang buhay na krimen ay maaari hindi matatakasan. Slot. Ilang beses na sunod-sunod na sinampal ni Omi, pinalo palalo ang ilong at mukha ni Yunzi. Gayunpaman, kahit gaano kabugat ang kanyang ilong, maganda pa rin siya. Si Omi ay nanlumo, tila maganda pa rin ang isang magandang babae, kahit na anong paghagis babae. Hinatak ni Omi si Yunzi sa harap, hinayla pababa ang sinturon sa dibdib, agad na napakita ang kaakit-akit na. Jumi, inialay ko na ang kaluluwa ko sa iyo, ano pa ba ang gusto mo? Sabay sabi ni Yunzaiden. Alipin mo na ako, kaya kong gawin lahat ng gusto ko, alam mo ba? Xiaomi, ikaw, sampal. Isang sampal. Subukan mong muli ang kalokohang iyon at maaari pa rin kitang patayin. Mas mahigit. Napasigaw si Yunzi sa sakit. Idiniin ni Omi si Yunzi sa lupa. Gusto ni Yunzi na magpumiglas ngunit hindi niya magawa, kaya nakatingin lang siya sa kanya ninanais ni Jomi. Dahil hindi ito ang oras, ang ligaw na salagubang na iyon ay matatagpuan anumang oras, mabilis si Omi, at ito natapos sa loob ng 10 minuto. Napawaw at umiyak si Yunzi, ang pagtingin kay Omi ay medyo nakikiramay sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, ito ay kanyang sarili, pagpili. Prinsesa, sa sandaling ito, isang sigaw ang nagmula sa malayong kalangitan. Sinabi ni Omi, huwag magmadali at isuot ang iyong mga damit, natagpuan na ito ng mga paa ng iyong aso. Umiiyak si Yunzi habang sinusuot ang kanyang damit. Di nagtagal, natagpuan ng mabangis na salagubang na iyon si Omi at ang iba pa. Papatayin kita. Sumabog ang ligaw na salagubang sa yungib. Pahina 54. Sinabi ni Omi, alipin ng aso, subukan mong hawakan ang aking amo, lumuhad ka. Ikaw. Tumingin si Nodo kay Yunzi. Isang sulyap ay makikita na si Yunzi ay hindi lamang binugbog at nabugbog, kundi pati na rin, nadungisan, galit na galit si Nodo, isang marangal na prinsesa, isang sagradong hindi malapastanggan sa kanyang puso, binigay ni Omi. Papatayin kita. Sumigaw si Omi, lumuhad ka sa akin. Sinabi ni Prinsesa Yunziwei, Wild Dodo, hindi ka pa rin luluhod, gusto mo bang mamatay ako kasama mo? Inialay na ang aking kaluluwa sa kanya, buho. Pagkasabi nyon, sumigaw si Yunzi. Natulala ang mabangis na uod na iyon, nagulat siya sa kanyang kinalalagyan, at pagkatapos, sa mahinang mga paa, siya, dahan-daang napaluhod. Hahaha, tumawa si Omi. Ang ligaw na salagubang ay lumuhad sa lupa at humikbi, Prinsesa, ang aking nasasakupan ay huli na, iyak. Sumigaw si Yunzi mula sa kuweba na may kaunting luha at matangos na ilong, nakatingin sa mabangis na gamo-gamo na iyon. Walang katumbas na pagkabalisa, marangal na prinsesa, paano siya mapapailalim sa gayong pambubuli? Ang ligaw na salagubang tumingin ng masama kay Omi, killing intent thick in his eyes. Mariing sinampal ni Omi. Kung titingnan mo muli, naniniwala ka bang babugin ko ang iyong mga mata? Sinumpa ni Don ang mabangis na salagubang at sinabi, Yaya,
Galit na galit si Nodo na may lumalabas na usok sa kanyang mga butas ng ilong, labis siyang lane salto dito, lalaki sa huling yugto ng Human Immortal. Slap! Sinampal ulit siya ni Omi at sinabing, "Dog thing, behave yourself from now on, you'd better not." Magbunyag ng kalahating salita tungkol sa bagay na ito, kung hindi, ikaw ay naghihintay na pukse ng siyam na angkan. Ang kinuha ko si prinsesa bilang alipin ka, papakawalan ka ng emperador. Hahaha, tumawa si Omi at lumabas ng kuweba. Sumirit sa sakit ang mabangis na salagubang iyon, tama si Omi, kung alam ng emperador na kinuha ang prinsesa bilang isang alipin, huwag nating sabihin kung ano ang gagawin niya kay Omi, ngunit tiyak na lilipulin niya ang siyam na angkan, dahil hindi niya pinrotektahan ang prinsesa. Dobleng masaya ang mood ni Omi ngayon, kalahating oras na ang nakalipas, nag-aalala si Omi kung kaya niya makaligtas sa sakuna na ito, ngunit ngayon, natapos na ang lahat at ganap na nalampasan. Nawala sa isip ni Yunzi ang paglalakad sa kagubatan, na parang naging tanga. Ang mabangis na salagubang iyon ay nagmamadaling humabol, pinunasan ang kanyang mga luha habang siya ay sumigaw, "Prinsesa, hintayin mo ako." Sa sandaling iyon, ang tinig ng hari ng Diablo ay tumunog sa isip ni Omi, "Binabati kita, Omi, mayroon kang sa wakas ay nalampasan ko ang krisis na ito, tama ako tungkol sa iyo, isa ka talaga, na makakapagpabuti ng kapalaran sa kasamaan, ngayon hindi mo na kailangan ng tulong ko, I can make sure na hindi na kailangan ng ibang tao magmadali upang iligtas ka." Pahina 55, napangiti si Omi, "I should thank Senior for this, kung hindi mo lang pinaalalahanan, nakapasok na ako." Panganib, bukod dito, kung hindi dahil sa yumaong Human Immortal na nagkataong pumunta para turuan ang mga iyon walang kamatayang magsasaka at bigyan ako ng pagkakataon, tiyak na hindi ako makakapatay. Ang dalawang gitnang Human Immortal na iyon, huwag na lang gawing alipin si Yunzi. Ganon din ang puso ni Omi palpitate sa loob. Pahina 56, Hari ng mga Hari, Kabanata 2016. Ipinaalam kaagad ng Devil King ang babaeng iyon na tinatawag na Star Luo. Medyo nagulat din ang babaeng iyon na tinatawag na Star Luo nang malaman na talagang nalutas ito ni Omi. Sa kanyang sarili, at sa kanyang lugar, kung ang isang taong dalawang kaharian na mas malakas kaysa sa kanya ang pumatay sa kanya, hindi niya alam kung maaaring maiwasan ito. Sa kagubatan na iyon, pagkatapos lumabas ng kuweba si Yunzi, ang kanyang mga mata ay mapurol at patuloy na naglalakad pasulong. Nabuhayan si Omi at sinabing, "Baliktad ang direksyon ito ng Upper Feian Continent, hindi ang direksyon ng Yunluo Immortal Kingdom." Gayunpaman, tila hindi nakinig si Yunzi sa mga salita ni Omi at pumunta pa rin sa direksyon ng bahay. Lumapit si Omi sa kanya at itinaas siya. Kailangang bigyan siya ni Omi ng kulay, kung hindi, kahit kunin siya bilang isang alipin, ngunit siya ay mahigpit pa rin at walang silbi. "Yunzi, alipin mo na ako, kailangan mong malaman ang iyong pagkakakilanlan, maintindihan. Bitawan mo ako," sabi ni Yunzi na may masamang tingin. "Kung maglalakas loob ka pa rin kausapin ako ng ganyan, ipaparamdam ko sa'yo ang sakit." Pagkasabi noon ay agad na ginulo ni Omi ang kanyang isip. Naglabas ng sakit si Yon Zaiden mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Bumagsak si Yunzi sa lupa at gamulong-gulong, hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Sumugod ang ligaw na gamo-gamo at galit na sinabi, "Jomi, ano ang ginawa mo sa prinsesa? Huwag kang tumigil, ngayon, o papatayin kita." Bamantong hininga si Omi, "Patayin mo ako." Parang pagpatay sa kanya iyon. "Ikaw, Nadi, imbes na takutin mo ako, bakit hindi mo kausapin ng maayos ang iyong amo kung ano ang ibig sabihin nito ay alay mo ang iyong kaluluwa sa akin?" Masakit na sinabi ni Yunzi, "Jomi, please stop, mali ako." Madaling huminto, ngunit natatakot ako na hindi mo pa rin makilala ang pagkakamali, at ginagawa ko pa rin kung ano ako, ginagawa. Alam ko talaga, hindi na ako mangangahas na uulitin pa, please stop, Pahina 57. Tumingin si Omi kay Yunzikhen, isang batang babae, na nakadapa sa lupa sa sakit, ang kanyang damit ay napunit ng mga tinek, medyo mahabagin. Saka lang tumigil si Omi. Hindi na masakit ang kaluluwa ni Cloud Violet. Umiiyak si Yunziwei habang nakatatakot na nakatingin kay Omi.
Sabi ni Omi, makinig kang mabuti, pupunta ako ngayon sa Upper Wilderness, sasama ka sa akin, at ikaw. Wild Moth, ikaw ang may pananagutan sa pagprotekta sa aking kaligtasan. At ikaw, Yunzi, ang namamahala sa aking pamumuhay mga isyo, naiintindihan. Oo, masakit na tumanggo si Yunzi, tulad ng kung gaano siya ka-proud at pagiging dominante, ngunit ngayon ay naging siya na inimpake ni Omi at hindi naglakas loob na lumaban. At ang mabangis na uod na iyon ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ngunit kailangan niyang tumanggo. Naunang bumalik sa bayan si Omi, kung saan nasa bayan pa rin si Belinda Maria. Jomi, where have you been? Nag-aalalang tanong ni Belinda man nang makitang bumalik si Omi. Wala, maghanda ka na at umalis ka na agad. Prinsesa Yunzi. Agad na nakita ni Belinda si Yunzi at umakyat siya para magbigay galang sa takot. Igalang mo ang prinsesa. Hindi alam ni Belinda kung paano ito nagkataon. Sabi ni Omi, pupunta rin si Yunzi sa Upper Fey ama, samahan mo ako. Bakit? Nagtataka si Belinda Maria. Si Omi ay hindi makapagsalita ng walang kaparerikan tungkol sa kanyang kaluluwa na kinuha sa kanya sa takot sa mga tao na kumalat salita, kaya bigla niyang sinabi, sobrang sumambas sa akin si Yunzi at sinundan ako hanggang dito. Mukhang kalahating puso si Belinda dahil, namamaga ang ilong at mukha ni Yunzi at kahit sino ay maaaring tingnan mo. Dagdag pa ni Omi, kanina lang siya muntik. Ma-accident nang makasagasa siya sa mga kalaban ng Sunless True Kaharian, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas ko siya, noon ko lang napagtanto na sinamba ako ni Yunzi, at sinundan ako dito. Medyo naliligaw si Belinda sa loob, hindi niya inaasahan na sasambahin pa siya ni Omi bilang prinsesa. Si Yunzi ay walang anumang tuso, ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang ningning. Agad na umalis si Omi at dumiretso sa Upper Fey ama continent. Mayroon pa ring 10 araw at kalahating buwang paglalakbay sa Upper Feian continent, at kung ang araw at ginawa ng buwan ang paglalakbay, maaari silang makarating doon sa 6 o 7 araw, o mas maaga pa, ngunit si Omi hindi maaaring nagmamadali. Pagkaraan ng 1 araw, kaming 4, si Omi, ay pumasok sa hangganan ng Noshangzhen Kingdom. Pahina 58, may lungsod sa unahan, huminto tayo para magpahinga at kumain ng tanghalian bago umalis muli. Sabi ni Omi, pumasok sila sa lungsod, nakahanap ng isang bahay tuluyan, at kumain ng tanghalian. Kaya lang, makalipas ang 12 araw, sa wakas ay dumating si Omi sa Upper Feian continent. Upper Felosian continent, na nagutos sa lahat ng immortal na kaharian, at lahat ng immortal ang mga kaharian ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Upper Felosian continent. Ito ang unang pagkakataon ni Omi dito, at hindi pa siya nakapunta dito sa kanyang nakaraang buhay, ngunit si Yunzi, na tila pamilyar sa lugar na ito, nakapunta dito kahit 1 beses o 2 beses. Matapos ang 10 araw na ito ng kalmado, si Yunzi ay nasa mas mabuting kalagayan. Jomi, saan ka ba talaga pupunta? Anong ginagawa mo dito? Maingat na tanong ni Yunzi, siya nga natatakot na magalit ulit si Omi at makaramdam siya ng sakit. Pupunta ako sa Great Hall of Immortal Peel, para tasahin ang unang klase na Immortal Peel Master. Ikaw, nagtaka si Cloud Violet kung nagkamali ba siya ng narinig. Kalokohan, ang hirap maging ikaw. Marunong ka bang gumawa ng pills? Kaya ko pang maglinis pagkatapos mo, what is a mere alchemy dan? I see you seems to be no stranger to this lugar, kung saan ang Great Hall of Immortal Pills, hindi pa nangunguna. Sa ilalim ng patnubay ni Yunzi, hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang napakagandang palasyo. Maraming Xiantian Masters sa hall na ito ngayon, ito ang unyon ng Xiantian Masters, lahat ng. Ang mga master ng Xiantian sa buong Upper Fertilization Yan continent ay nakarehistro dito, nang walang certification ng Xiantian Grand Hall, hindi makikilala ang status ng Xiantian Masters. Sabi ni Julie gaano kalakas ang pinakamalakas na Immortal Dane Master sa Upper Feian continent? Hindi ko alam, sabi ni Omi. Sinabi ni Yunzi, mga master ng Immortal Peel sa ika-4 na baitang, ngunit 2 lang sila. Wow, rank 4, nakakabilib. Sandaling bulalas ni Belinda Maria. Walang sinabi si Omi, tutal, hindi naman nang ahas si Omi na sabihin na pwede siyang maging rank 4 sa kinabukasan.
Anong ginagawa niyo? Pagpasok sa Great Hall of Immortal Pills, tanong ng isang matandang lalaki. Hello, nandito ako para i-assess ang status ko bilang first level Immortal Pill Master. Sabi ni Omi. Sino ang amo mo? Tanong ng lalaki. Pahina 59. Umiling si Omi at sinabing, kailangan bang maging master kung walang master? Kung walang master, kung gayon sino ang nagturo sa iyo kung paano gumawa ng walang kamatayang mga table tasks? Kailangan bang may magturo nito? Hindi ba ako matututo ng mag-isa? Hahaha, anong joke? Ang paggawa ng immortal pills ang pinakamahirap na bagay sa mundo, sabi mo talaga self-learning, sinisiraan mo ba kami mga master ng immortal pill? Talagang nagalit ang matandang iyon. Napatingin si Omi sa dibdib ng matandang iyon, at may nakasabit na identity marker sa dibdib niya, a second grade immortal pill master. Napahiya si Omi at sinabing, ang dalawang ranggo na Sian Dan Master ay talagang nangangahas na magalit. Ano? No offense, level 2 Sian Tian ka lang, wag kang umarte na napakalakas mo. Sige, pupunta ako magparehistro. Brat, how dare you be so arrogant, umalis ka nga dito, ayaw mong magkaroon ng assessment. Without my permission, kahit level 1 Sian Dan Master ka talaga, ayaw mong magkaroon nito katayuan. Pahina 60, Hari ng mga Hari, 2017. Pagkatapos sabihin iyon, ang matandang iyon ay sumigaw, mga bantay, pasabugan siya. Biglang lumabas ang isang premortal immortal na lalaki na may nagbabantang tingin. Makakalabas lang muna si Omi sa Immortal Hall. Really **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 
akala niya talaga ininsulto ko ang Immortal Pillars at nagalit sa akin, damn. Galit na galit si Omi kaya sinipa ang isang florera sa labas ng Immortal Pillar Hall. Ang matandang lalaki na isang second-grade Immortal Pill Master, na malamang na nag-isip na siya ay isang second-grade Immortal Pill Master at napakalakas, biglang narinig na sinabi ni Omi na self-taught at nag-isip. Nilapastangan niya ang propesyon, isang sagrado at matayog na propesyon, ngunit talagang natututo siya sa kanyang sarili, feeling niya biglang nasaran ng halaga ang identity niya, no wonder nagalit ito sa kanya. Sinabi ni Yunzi, labis na ipinagmamalaki ng bawat Immortal Master ang kanilang mataas na katayuan, sinabi mo lang na self-study, talagang ipinadama sa taong iyon na pinawalang halaga niya ang propesyon. Orihinal, self-taught ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Nanlumo si Omi. Ang mabangis na salagubang na iyon ay may kainahinalang nagtanong, talagang self-taught ka. Hindi mo sinasadyang manlinlang, mga tao para iangat ang iyong talento, hindi ba? Ngumuso si Omi, napakataas na ng status ko, kailangan ko pa bang itaas ulit? Walang masabi ang mga gamo-gamo at bamantong hininga, saan ka mas mataas, ano pakiramdam ko mababa ka, at nakakaawa. Hinayla ni Omi si Yunzi, hinalikan si Yunzi sa publiko, at sinabing, kaya kung humalik at matulog hanggat gusto ko, Princess Genius ng Cloud Gong Immortal Kingdom, sa tingin mo ba mataas ako o mababa ang katayuan? Una website m.conshow8.net. Namula sa galit ang mabangis na uod at sinabing, Jomi, hindi mo kailangang ipahiya ang prinsesa. Huwag kang mag-abala na makipag-usap sa iyo nang walang kaparirikan. Si Belinda Ma ay mukhang napahiya, nitong nakalipas na 10 araw ng pakikipag-ugnayan, si Belinda Ma ay may malalim na pag-aalinlangan kung sinamba talaga ni Yunzi si Omi ng sobra para sundin. Sa sandaling iyon, sinabi ni Yunzi, sigurado ka bang isa kang first-grade Immortal Pill Master? Nagagawang pinuhin ang isang first-grade Immortal Pill. Tama, pagkatapos ay maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pag-uulat ng pagkakakilanlan ni Master Chen, at sabihin na ikaw ay isang disipulo ni Master Chen ng Yunluo Immortal Kingdom Talent. Pahina 61. Ay po, bakit ko i-report ang identity niya para makadagdag sa glory niya? Naiinis na sabi ni Omi, kung si Omi talaga. Tinataya ang katayuan ng isang unang klase na Immortal Master, ang kanyang katayuan ay napakataas, si Master Chen ay nagkaroon ng isang karagdagang Immortal Master na disipulo at ang kanyang katayuan ay naging mas mataas, paano siya maibibigay ni Omi kalamangan na ito? Sinabi rin ni Yunzi, mayroon akong mga kamag-anak sa Upper Feian Continent, bakit hindi ko hanapin ang aking mga kamag-anak? Ang mga kamag-anak ay napakalakas din ng mga tao sa Upper Feian Continent, marahil,
matutulungan kanyang mag-isip isang paraan. Nag-alinlangan si Omi at tumango, okay. Kung gayon sumama ka sa akin. Pinatawad ni Omi si Yunzi ay hindi nang ahas na maglaro ng anumang mga trick, si Omi ay hindi maaaring magmakaawa sa sinuman, ngunit hindi makontak ni Omi ang Devil King, kung hindi, posibleng magkaroon ng ibang tao na linangin. Sa pamamagitan ng Haring Diablo tumulong. Sinabi ng Haring Diablo na ang ibang tao na kanyang nililinang ay ganoon isang mataas na katayuan na kahit na ang Emperor ng Yunluo Immortal Kingdom ay kailangang tretuhin siya respeto kapag nakita siya. Pagkatapos noon, sinundan ni Omi si Yunzi sa isang napakagandang tirahan sa Upper Feian Continent. Sinabi ni Yunzi, ito ang bahay ng aking pinsan, ang aking tiyuhin ay isang malakas na Earth Immortal, pagkatapos mong pumasok, huwag magsalita ng kalokohan. Pagkasabi niyon, kumatok si Yunzi sa pinto, maya-maya lang may butler na nagbukas ng pinto. Ikaw si Yunzi, tama. Oo, welcome Princess Yunzi, ipaalam ko kaagad sa iyong mga pinsan at sa kanilang mga pinsan. Si Yunzi ay abala, ang aking tiyuhin, tiyahin at ang iba pa ay wala dito. At Bongsap, nasa labas na sila. Mabuti. Hindi nagtagal, isang kabataan ang nauna. Pinsan Yunzi, masayang sigaw ng batang iyon. Pinsan, Ate Yunzi, almost 30 years ka nang wala dito, paano ka bumalik dito? Oy, saan? Ang iba ba? Nasaan ang iyong ama? Ako lang ang pumunta dito, at iilan sa mga kaibigan ko. Itinuro ni Yunzi si Omi at ang iba pa. Pinsan Yunzi, anong lakas ng loob mong pumuntang mag-isa at hindi magdala ng isang malakas na mortal na walang kamatayan upang samahan ka? Ang ganda-ganda mo, may mangyayari sa'yo. Ang sambit ng binata, pahina 62. Oh, medyo kakaiba ang ekspresyon ni Yunzi habang tumatawa. Sino sa kanya ang kusang pumunta rito, siya ay pinilit. Pinsan Yunzi, ilan sila? Si Yunzi ay abalang nagpakilala, ito si Wild Dodo, ang aking bantay, ito si Jomi, ang aking kaibigan, at ito, ang aking pinakamatalik, kaibigan, Julie Maria. Oh, Jomi, paanong ang pangalang ito ay kapareho ng pangalan ng iyong Cloud Gong Immortal Kingdom No. 1 lecture more than 50 years ago? Sabi ni Pinsan Yunzi. Ini si Omi sa loob, ano ba? Medyo natawa lang si Yunzi at hindi pumunta para ipagtanggol si Omi. Ayaw na ni Omi na manatili dito at sinabing, Yunzi, nakita mo na rin sila, umalis na tayo. Nagulat si Yunzi, bakit biglang gustong umalis ni Omi? Yunzi, huwag ka pa umalis, maghanda ka sa pagre-retiro dito sabi ni Omi. Jomi, bakit ka biglang nagmamadali? Malungkot na sabi ni Yunzi. Sabi ni Omi, isang lugar na hindi man lang marunong rumspeto, bakit dito ka na lang, go. Ang tono ni Omi ay non-negotiable. Gayunpaman, ang pinsan ni Yunzi ay medyo nalilito, abala sa pagtatanong, pinsan, ano ang nangyayari? Ikaw ay isang prinsesa, kaibigan kita, bakit ang sanggit mo sayo? Ako, masama talaga si Yunzi, kaya sabi niya, pinsan, dahil ayaw ng kaibigan ko dito, umalis ka muna pwede mong sabihin kay Tito at sa iba pa. Pinsan, hindi ka makakaalis, nakarating ka na sa Upper Fernia Island, paano kita papayagan na manirahan sa isang lugar? Else, okay, kanina lang bunganga ng pinsan ang nanakit sa kaibigan mo, okay lang lagi kung humingi ako ng tawad sa siya. Sinabi ng pinsan ni Yunzi kay Omi, pasensya na kuya, nadulas lang ako ng dila at hindi ko na inisip, ang dami bago sabihin, huwag mo akong sisihin. Sigurado akong pangalan mo, una sa publiko, yung feeling na ganon, associating you with that person. Ngumuso si Omi na para bang hindi niya talaga na-appreciate. Ang pinsan na si Yunzi ay masama rin sa loob at sinabi sa kanyang puso, maayos na anak, kung hindi dahil sa alang-alang sa aking pinsan, kukurutin kita hanggang sa mamatay at maglakas loob na maging mataas at makapangyarihan sa harap ko. Si Yunzi na abala kay Omi ay nagsabi, Jomi, ang aking pinsan ay humingi ng tawad sa iyo, hindi ka dapat magalit, ikaw ay isang mapagbigay na tao, okay. Dito na tayo, tsaka wala naman tayong ibang mapupuntahan. Sinabi ni Omi, sige, para sa iyong kapakanan, at ubili akong mananatili dito.
Malapit nang maglabas ng mga itim na linya ang noo ni Pinsan Yunzi, ngunit talagang nag-aatubili siyang gawin iyon, at higit sa lahat, Pinsan Yunzi, bakit siya naging matulungin sa taong ito? May something ba sa lalaking ito? Pahina 63. Ang pinsan ni Yunzi ay walang sinabi pansamantala dahil sa iba't ibang pagsasaalang-alang. Pagkatapos noon, marami pang lalaki at babae ang dumating, lahat ay tumatawag kay Yunzi bilang mga pinsan, pinsan at so on, parang close na close sila, ito dapat ang mother side ni Yunzi sa pamilya. Pahina 64, Hari ng mga Hari, 2018. Ilang tao, natural, walang kausap si Omi at naiwang mag-isa, pero walang pakialam si Omi, may mga libreng lugar na makakainan at matutuluyan, kaya bakit tatanggi? Pinsan nakahanda na ang handaan, kain muna tayo tito at tita mo baka hindi na sila bumalik, hanggang bukas. Ma'am, sinabi ni Yunzi kay Omi, Jomi, Belinda, Nadi, maghapunan tayo. Natural ang ugali ni Yunzi kay Omi, tulad ng isang kaibigan, dahil natatakot din siya sa mga tao makikita na siya ay naging alipin ni Omi, pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maluwalhating bagay. Siyempre, hindi mahihirapan si Omi na ituro ito, kung tutusin, wala namang magandang may dudulot kay Omi kung alam ito ng mga tao, at baka gamitin pa niya ang mga kamag-anak ni Omi para pilitin si Omi na buwagin ang relasyon. Pagdating sa restaurant, sinamahan siya ng pinsan ni Yunzi, pinsan at ang iba pa na kumain. Pinsan toast sa iyo. Oo, salamat, pinsan. Pinsan, iinuman din kita ng toast. Ma'am, salamat pinsan. Tandaan ang URL, consho8.net. Ang bawat tao'y napakabuti kay Yunzi, at ang tatlong Omi, walang tumingin sa kanila sa lahat, ginagawa itong tumingin parang nag-scrolling sila ng pagkain at inumin. Gayunpaman, si Omi ay medyo makapal din ang balat, tumayo, kumuha ng malaking piraso ng karne, iniabot ito kay Yunzi, at sinabi, Yunzi, kumain ka ng isang piraso ng karne. Saglit na naging awkward ang atmosphere. Ngunit ano ang magagawa ni Yunzi? Abala sa pagngiti, salamat Jomi, kumain ka na rin. Mabuti, pinsan ni Yunzi, habang tinitignan niya si Omi, mas lalo siyang nagalit, talagang sampain, kaya lang niya, magtiis. Sa oras na ito, sinabi ng pinsan ni Yunzi, pinsan, pagkatapos ng tanghalian, sa hapon, dadalhin ka ng pinsan sa Dragon Mountain to play, okay. Ngayon ang Dragon's Journey ay mas masaya kaysa dati. Pahina 65. Oo, si Yunzi ay abala sa pagtango ng kanyang ulo, palagi siyang pumupunta sa Longyu Mountain tuwing pumupunta siya dito Upper Feian Island. Gayunpaman, biglang sinabi ni Omi, Yunzi, may iba pa tayong gagawin sa hapon, kaya hindi tayo makakapunta. Tiniis ng pinsan ni Yunzi ang kanyang galit at sinabing, Hoy, Jomi, mukhang masyado kang namamahala, may ang pinsan ay isang prinsesa ng isang bansa, ano ka? How dare you restrict her freedom? Ngumiti si Omi, Kuya, masyado kang nag-iisip, kami ni Yunzi ang matalik na kaibigan, paano ko siya hihigpitan, kalayaan, may gagawin talaga tayo mamayang hapon, huwag kang maniwala, tanungin mo si Yunzi. Pinsan, huwag kang manggahas, isantabi muna ang lahat. Sabi ni Pinsan Yunzi. Tumingin si Yunzi kay Omi, tila may panalangin tingin. Nagkunwari si Omi na hindi niya ito nakita, inilagay niya ang isang malaking piraso ng karne kay Belinda Ma at sinabing, Belinda, pamayat ka kamakailan, kumain ka pa ng karne. Salamat, puno ng kahihiyan si Belinda Maria. Yunzi daw, Jomi, bakit hindi tayo sabay na pumunta sa Dragon Tour Mountain ngayong hapon? I promise, ang saya ng lugar na yan. Sinabi ni Omi, Yunzi, ang mga taong nagmamalasakit lamang sa kasiyahan ay hindi mahusay sa anumang bagay. Agad na sinabi ng pinsan ni Yunzi, Hoy, Jomi, anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, hindi tayo masyadong magaling, para sa kahit ano, tama ba? Nako, sinasabi ko lang, kung kailangan ninyong maupo, hindi ko mapigilan. Sabi ng isa sa mga pinsan ni Yunzi, itong kapatid, gusto ko rin talagang pumunta sa Dragon Tour Mountain para maglaro, may I ask if I'm also very useless? Agresibong titig nitong pinsan. Natawa si Omi,
Paano ko malalaman kung successful ka o hindi, pero sa paningin ko, ganun lang naman. Sabay tumayo ang pinsan ni Yunzi, puno ng pag-aalala ang mga mata. Si Yunzi ay abala sa pagpapayo, pinsan, hindi sinasadya ni Jomi. Huwag kang magalit. Si Yunzi ay napagitna, labis na nasa isang dilema, kinurot para sa kaunting buhay sa isang tabi, at isang pinsan na natatakot na malaman nila ang katotohanan sa kabilang banda. Sinabi ng pinsan ni Yunzi kay Omi, ang kapatid na ito, ikaw ay isa ring pre-human immortal, ako ay isa ring bago ang tao. Walang kamatayan, maglakas loob ka bang kalabanan ako, dahil malaki ang bibig mo, sa tingin ko dapat ay napakalakas mo, ako gustong matuto. Sinabi ni Omi, ako ay isang Yunluo Immortal Kingdom, ang unang henyo, sigurado ka bang gusto mong matuto mula sa akin? Hahaha. Nang marinig ni Omi na magulat sa kanyang sarili, biglang tumawa ang mga pinsan ni Yunzi. Pahina 66. At ang unang henyo ng Yongang Immortal Kingdom. Pupunta ako, hindi nakakagulat na ang kay-abangan ay ganito. Anong pala ka sa isang balon, sa isang lugar tulad ng Upper Feian Continent, sa tingin ba niya ay isang henyo mula sa? Maaaring pumunta dito ang Immortal Kingdom at magpanggap. Sa wakas ay nalaman na ng mga pinsan ni Yunzi kung bakit naging mahigpit si Omi, kaya siya ang unang henyo ng Yunluo Immortal Kingdom, at sila ay tumawa hanggang sa mamatay matapos malaman ang katotohanan. Napahiya si Yunzi sa sandaling ito, ngunit sinabi, Jomi, huwag mong sabihin. Nakaramdam din ng sobrang kahihiyan si Yunzi, dahilan para mapahiya siya kasama si Omi. Ngumuso si Omi, bakit? Hindi pa ba ako sapat na kahanga-hanga para sa Yunluo Immortal Kingdom, ang unang araw ng pre-human immortal talent? Nang makitang nalilito pa rin si Omi, ang mabangis na salagubang iyon ay hindi napigil ang mamula at sinabing, Jomi, huwag ka nang magsalita, walang magtuturing sa iyon na pipi. Ang pinsan ni Yunzi na iyon, nahihiyang sinabi, anak, akala ko bakit ang yabang mo, anong klaseng mayroon ka bang pagkakakilanlan, ngunit lumalabas, ikaw ang unang henyo ng Yunluo Immortal Kingdom. Sabi ni Omi, oo, kahit peke, pati si Yunzi natalo sa akin at sinamba ako, hinangaan ako, paano ka ihulog? Nagalit ang mga pinsan ni Yunzi nang marinig nila na sinamba ni Yunzi si Omi at abala sa pagsasabing, pinsan, hindi ito totoo, isang unang lugar lamang sa Immortal Kingdom at pinapayagan kang sumamba. Ako, hindi alam ni Yunzi ang isasagot. Talagang pinababa nito ang kanyang katayuan sa ilang antas. Sinabi ng pinsan ni Yunzi, Kuya, nangangahas ka bang labanan ako? Sasabihin sa katotohanan, ang pangalan ko ay Yang Fang, at ako ay mula sa Upper Three Fellows Continent, na nireranggo sa nangungunang 50 ng mga pre-human immortals. Top 50. Oo, tingnan ko kung gaano karaming mga galaw ang maaaring gawin ng unang henyo ng Yunluo Immortal Kingdom sa ang aking mga kamay. Ang pinsan ni Yunzi, isang malakas na hangarin sa pakikipaglaban sa kanyang mga mata, nais niyang ipakita kay Omi, isang palaka sa ilalim ng balon, anong henyo noon. Ang unang henyo ng isang Immortal Kingdom, na dumarating sa isang lugar tulad ng Upper Feiama Continent, ay maaaring hindi makapasok sa nangungunang 200, kahit man lang, halos bihirang marinig na ang henyo ng isang Immortal Kingdom maaaring makapasok sa nangungunang 200 sa Upper Feiama Continent, at kahit na mayroon, ito ay lilito lamang minsan sa halos 1,000 taon. Sinabi ni Omi, mabuti. Tumayo si Omi, pakiusap, dumating silang dalawa sa open space na magkatabi, ang mga pinsan ni Yunzi, lahat sila nakatingin. Nang may pag-asa, lahat sila ay nagnanais sa kanilang mga puso na si Yang Fang ay talunin ang walang utang na loob na bumpkin ng bansa sa tae. Sa paggawa ng kanyang hakbang, sinabi ni Yang Fang gamit ang isang arco ng kanyang kamay, na-offend ako. Pahina 67. Pagkatapos sabihin iyon, gumalaw ang figure ni Yang Fang at direktang tumama kay Omi. Karapat-dapat si Yang Fang ang ika-50 na ranggo sa Upper Feiama Continent, ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan, hindi maihahambing sa ang mga henyo ng Immortal Kingdom. Gayunpaman, iyon ay para sa isang ordinaryong tao, ngunit para kay Omi, hindi iyon ang kaso. Kamakailan ay sinanay ni Omi ang ika-9 na kahusayan ng unang antas ng silence technique, na tinatawag na World Walang Blade. Nang sumuntok si Omi, naramdaman,
Ang momentum, biglang nagparamdam kay Yang Feng na parang ewan paano iiwasan, kahit anong pilit niya, hindi maiiwasan. Bang! Sa isang sandali ng paggalang, ang Yang Feng na iyon ay lumipad na parang sandbag. Boom! Sa wakas ay nataman ang isang pader, gumuho ang pader at nabaon si Yang Feng sa mga guho. Pahina 68, Hari ng mga Hari, 2019. Ano? Nagulat ako. Si Yunzi, pati na rin ang kanyang mga pinsan, ay lahat ay hindi kapani-pani walang map atlas sa sandaling ito. Ito, paano ito posible? Ang Little Feng ay isang nangungunang 50 henyo sa Upper Yama Continent. Ang pagkabigla ni Yunzi sa sandaling ito ay hindi mas mababa kaysa sa kanyang ilang mga pinsan, na inakala na si Omi ay hindi katugma sa pinsan ni Yang Feng, ngunit lumabas na ang kanyang pinsan ay hindi katugma. Hindi maiwasan ni Yunzi na suriing muli si Omi, anong klaseng tao ito, masama kapag masama at walang awa kapag walang awa, ngunit henyo kapag henyo, maaari pa siyang matuto ng walang kamatayang mga table task sa kanyang sarili. Si Yunzi, na orihinal na galit kay Omi, ay kinailangan ding suriin muli si Omi. Pagkatapos suntukin ni Omi si Yang Feng saglit, lumakad siya pabalik at sinabing, "Tama na tayo, Yunzi, tara na. Pumunta ka, ito, shall we go?" Habang nanlamig ang tingin ni Omi, lumingon si Yunzi sa kanyang mga pinsan at sinabing, "I'm sorry aalis na kami, first then, we'll contact you again kapag may time kami." Teka, Pinsan Yunzi, hindi ko maintindihan, prinsesa ka ng isang bansa, bakit kailangan mong sumunod, siya? Sabi ng pinsan ni Cloud Violet. Isang segundo na dapat tandaan na basahin ang libro. Pinsan, huwag mo nang tanungin, kaibigan ko siya, hindi ko sila maiiwan, kapag bumalik si Tito, mag-sorry ka sa kanya, para sa akin. Sinundan ni Yunzi si Omi at umalis. Hindi nagtagal, umalis sila sa tirahan ni Yang. Sinabi ni Yunzi, "Jomi, hindi mo kailangang maging ganito, sa orihinal, kapag bumalik ang aking tiyuhin. Sa relasyon ng aking tiyuhin, ito ay hindi magiging isang problema sa lahat para sa iyo upang matagumpay na masuri ang una-grade Immortal Pillmaster. Hindi bihira, ang pamilya ng tito mo, tulad mo, ay hindi mabuting tao. Mabuting tao ka lang ba? Isipin mo mismo ang ginawa mo sa akin." Hindi kumbinsido si Yunzi. Kung hindi ako mabuting tao, patay ka na, bagamat naging matatag kita, pero at least may iniwan akong buhay, para sa iyo, napakawalang pusong tao. Hindi ako nag-abala na kausapin ka. Dumating si Omi sa isang inn at nag-book ng 3 kwarto. Pahina 69. Si Yunzi ay abala, paano sapat ang 3 silid upang matulog? Isa para kay Nadi, isa para sa iyo, at isa para kay Belinda Maria. Ano naman sa'yo? Maaari akong matulog sa iyo, o maaari kong matulog kasama si Belinda alinman sa paraan. Sino ang gustong matulog sa iyo, maglakas loob ka. Galit na galit si Yunzi. Ngumuso si Omi, hindi sa iyo. Jomi, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong gawin ang bagay na ito, minsan mo na akong nasaktan. Si Yunzi ay abala, sa sandaling ito ay nanginginig siya habang inaalala ang nangyari sa kuwebang iyon ng mahigit 10 araw na nakalipas. Sinabi ni Omi, "Ikaw ay aking alipin, sa palagay mo, mayroon kang pagpipilian. Ngunit hindi mo kailangang matakot, sa oras na iyon sa kuweba, kakaiba ang mga pangyayari, at sigurado ako na imposibleng gawin mo nang wala ako pagkatapos, tanungin mo si Belinda matungkol dyan, siya ang pinakamagaling." Jomi. Namula si Belinda na may masamang tingin. Kinuha ni Omi ang kanyang room card at pumunta sa kanyang silid, at si Belinda ay nagmamadaling humabol. Nagdamdam si Yunzi sa likod ni Omi. Galit na sinabi ng mabangis na gamo-gamo sa likod ni Yunzi, "Prinsesa, bakit hindi ko siya katayin, napakabuli niya." Sinabi ni Yunzi, "Madaling patayin siya, ang pamilya ng aking tiyuhin ay maraming tao na maaaring pumatay sa kanya, pero ang tanong, ano ang pinagkaiba ng pagkatay sa kanya sa pagkatay sa akin?" Ito. Sandaling natahimik si Nodo. Hindi alam ng lahat na pagkatapos mag-alay ng kanilang kaluluwa, maaari silang pumunta sa mundo ng mga espiritu upang magtago pagkatapos ng kanilang namatay si Master. Siyempre, kahit magtago ng kaluluwa ang isang tao, wala itong pinagkaiba sa pagkamatay at pagkakulong, sa pangkalahatan.
Si Yunzi ay maaari lamang umakyat sa itaas na may pagkagalit. Ngayon, maaari lamang makipag-usap ng maayos kay Omi, pabayaan si Omi sinasaktan siya. Nagribok si Nodo ng kwarto sa sarili niyang gastos. Pumasok si Omi. Ang silid ay tumira at pumasok sa immortal machine na dumura. Ngayon ay maaari na lamang hintayin ni Omi ang Demon King na makipag-ugnayan sa kanya, at pagkatapos ay ipapaalam sa Demon King isa pang taong kanyang nilinang. Pansamantala, walang sinabi kung kailan gagawin ng Demon King makipag-ugnayan muli sa kanya. Noong gabing iyon, dumating si Omi sa kwarto ni Yunzi. Nag-book din si Yunzi ng sarili niyang kwarto, na medyo malayo kay Omi, ngunit si Omi ang kanyang Panginoon, at gaano man ito kalayo, nasa loob pa rin ito ni Omi, saklaw ng pangunawa. Pahina 70, knock knock knock, kumatok si Omi sa pinto ni Yunzi Chen. Sino ito? Ako ito. Nang marinig ang boses ni Omi, biglang natakot si Yunzi. Anong gusto mo? Buksan mo ang pinto. Chumi, please. Huwag mong gawin ito sa akin, okay? Nung pinatay mo ako, naawa ka ba sa akin? Jomi, binayaran ko na ang presyo. Sa sandaling iyon, bumagsak si Omi sa bintana. Jomi, huwag kang pumunta rito. Mahabang gabi, nandito lang ako para kausapin ka, huwag ka masyadong mag-isip. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mo lang. Jomi, huwag kang masyadong mangbuli sa iba. Kung ayaw kong mabuhay, ikaw ang unang mamamatay. Tumawa si Omi. Yunzi, masyado kang ignorante kung ano ang ibig sabihin ng pagsasakripisyo ng iyong kaluluwa. Hindi ka man lang mamamatay kung gusto mo, dahil kontrolado ko ang kaluluwa mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mong itaas ang iyong kamay ngayon. Walang kamalay-malay na itinaas ni Yunzi ang kanyang kamay, ngunit, bigla, napagtanto niya na ang kanyang mga kamay at paa ay hindi nakikinig sa sariling utos. Anong nangyayari? Ako paano? So, hindi ka naman pwedeng mamatay kung gusto mo, may malay ka lang o sarili mo, katawan mo, kaya kung kunin, sa anumang oras. Kaya, ang anumang pagtanggi mula sa iyo ay walang silbi, hahayaan kitang habarin ang iyong mga damit ngayon kung ikaw ay gusto mo, kung hindi ka naniniwala sa akin, mag-test tayo. Jomi, please, huwag, okay. Kinakabahang pakiusap ni Yunzi, na may tonong napakalungkot at walang magawa kaya. Medyo hindi magawa ni Omi. Ayos lang, experiment lang, yun lang, magtanggal ka ng outer garment. Utos ni Omi. Bigla, sa halip na makinig sa sarili niyang utos, sinunod ng mga kamay at paa ni Yunzi ang utos ni Omi at naghubad talaga ng tanika. Hindi, paano ito mangyayari? Talagang hindi alam ni Yunzi na ang mga kahihinatnan ng pag-aalay ng kanyang kaluluwa ay ganoon seryoso kanina, at inisip na buhay at kamatayan lang ang kinokontrol, pero hindi niya inisip iyon kahit ano ay maaaring kontrolin. Pahina 71, sinabi ni Omi, isuot mo ang iyong mga damit, at kapag tapos ka na, lumapit ka at magkusa na humalik, ako. Utos ni Omi. Si Yunzi ay masunuring nagsuot ng kanyang damit, pagkatapos ay lumapit kay Omi at hinalikan siya sa labi. Hahaha, tumawa ng malakas si Omi. Tumigil si Omi at yamakap sa bewang niya. Jomi, anong ginagawa mo? Prinsesa, pasensya na, hindi ko napigilan. Jomi, please. Sigaw ni Yunzi. Hindi naman siya pinansin ni Omi, pero magiging malumanay si Omi sa kanya. Lumipas ang isang oras sa isang kisap mata, si Yunzi ay nakahiga sa kama na puno ng mga mata, ang kanyang katawan ay natatakpan ng stall, hindi pangkaraniwang S3 ang itsura niya. Ngumiti si Omi, how was it? Is this time completely different from the last time? Hahaha, magpahinga ka na well. Tumalikod si Omi at lumayo sa bintana. Sa loob-loob ni Omi, medyo nagilty talaga siya. Ako, Wind Lightning, paano ako naging ganoong tao? Baka naman sobrang naimpluwensyahan ako by my previous life. Natuklasan ni Omi na naging walang hiya siya simula nang dumating siya sa Immortal Mundo at muling nakipagtagpo sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, hindi talaga pinagmalupitan ni Omi si Yunzi ngayon, at naniniwala na si Yunzi ay nakakaramdam din ng mga hindi pangkaraniwang sensasyon. Pahina 72, Hari ng mga Hari, 2020. Kinabukasan, si Omi ay nag-iisa sa kanyang silid na walang kamatayang machine na nagsusuka.
Sa sandaling ito, sa tirahan ng Yang, nakabalik na ang tiyuhin at tiyahin ni Yunzi. Pare, bumalik ka na. Anong nangyari? Pare, natalo si Kaide. Ha? Sino ang nakatalo kay Kaide? Nagulat ang tiyuhin ni Yunzi sa narinig, parang big deal ito. Kaibigan ito ng pinsan ni Yunzi. Yunzi, kailan siya dumating sa Upper Yama Island? Kahapon lang, siya ang dumating na mag-isa at may kasamang ilang kaibigan, hindi ko moari kung ano eksaktong nangyari. Ang kaibigan sa tabi niya, si Jomi, ay ang unang araw ng pre-human immortal kingdom ni Yunluo. Noong una ay mayabang, akala naming lahat ay palaka siya sa ilalim ng balon, pero pagkatapos, nataman niya. Xiao Feng sa isang galaw at lumipad palayo. Unang naipublish sa m.conshow8.net. Circumstantial. Ano ang pinagmulan nitong Jomi? Hindi ko alam. Nasaan na sila ngayon? Si Yunzi ay hindi tumuloy sa aming bahay, siya at ang kanyang ilang mga kaibigan, nagpunta upang manatili sa inn at ngayon ay tumutuloy sa ang New Shan Inn. Huwag mag-alala, ang ating mga tao ay laging nanonood. Kukunin ko si Yunzi para sa akin. Mabuti. Si Omi ay nasa immortal machine na nagsusuka, nang maramdaman niyang aalis na si Yunzi sa inn. Gayunpaman, hindi siya inabala ni Omi dahil nararamdaman siya ni Omi saan man siya pumunta, at si Omi hindi niya kayang ganap na paghigpitan ang kanyang personal na kalayaan. Hindi nagtagal ay dumating si Yunzi sa tirahan ni Yang. Pahina 73. Igalang mo ang iyong tiyuhin. Yumuko si Yunzi sa isang Earth Immortal level powerhouse. Sa ngayon, si Omi ay nasa inn at malinaw na naririnig ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ni Yunzi. Yunzi, bakit hindi ka manatili sa bahay kahit na pumunta ka upang manatili sa inn? Ang tiyuhin ni Yunzi naputol. Ako, iyong mga kaibigan ko ay mahilig magstay sa isang inn, mas libre, kaya sumama din ako sa kanila na magstay sa isang inn, kaya sana hindi ako sisihin ni Tito. Oh, Yunzi, bakit hindi ka nag-hello ng maaga sa oras na ito na pumunta dito? Siya nga pala, kumusta ang iyong ayos lang sina ama at ina? Bumalik kay Tito. Maayos ang lahat, pinagkatiwalaan nila akong batiin ka. Talaga? Syempre totoo. Yunzi, huwag kang magsinungaling, kahapon ko lang nakontak ang tatay mo, at sinabi ng tatay mo na ikaw nawala, pero hindi ko inaasahan na pupunta ka dito. May sinabi ba ang tatay at nanay ko? Sige, kukontaken ko sila mamaya at sasabihin kong nandito ka, para huwag silang mag-alala. Salamat po Tito. Anak, ngayon ay naglakas loob ka ng tumakbo mag-isa, kung may mangyari, nakakalungkot ang iyong ama at ina. Tinuruan ako ng leksyon ni Uncle, hinding-hindi na ako maglalakas loob na uulitin iyon. Puno ng panghihinayang si Yunzi, kung hindi siya tumakbo sa oras na ito, hindi siya naging utusan ni Omi, hindi siya ginamit, 2 beses ni Omi. Gayunpaman, kakaiba rin ang puso ni Yunzi, sa unang pagkakataon na ginamit siya ng pilit ni Omi. Siya ay nasa sakit, ngunit kahapon, siya ay hindi, sa halip. Yunzi. Tito. Si Yunzi ay abala sa pagbabalik sa kanyang katinoan kaya siya ay nag-ambala. Bakit ka distracted? Ako, nami-miss ko ang aking ama at ina. Umalis sa bahay sa unang pagkakataon, normal. Sabihin mo sa akin, Yunzi, sino ang Jomi na iyon, bakit hindi siya isang kalaban ng iyong pinsan na si Yang Feng? Makatuwirang sabihin na ang isang Immortal Kingdom ay hindi makakagawa ng napakalakas na henyo. Siya talaga ang numero 1 sa ating Yunluo Immortal Kingdom, bago ang ating Immortal Kingdom. Rangkang competition, wala akong kalaban-laban sa kanya. Pahina 74, at bakit hindi ko siya narinig dati, kung talagang may ganyang henyo, dapat nag-pop up siya, dati, baka kamakailan lang siya naging immortal. Hindi ito alam ni Uncle. Sa katunayan, itong Jomi, miyembro siya ng Yunluo Immortal Kingdom noong. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ang sikat na numero 1 lecher na si Jomi ng ating immortal kaharian. Ngayon siya ay muling nagkatawang tao at sa kabutihang palad ay natagpuan ng kanyang ama na si Jotai, kaya tumulong siya binawi niya ang kanyang mga nakaraang alaala sa buhay. Ang hindi inaasahan ng lahat ay ang muling pagkakatawang tao ni Jomi ibang-iba ang talento sa dati niyang buhay. Sa sandaling ito, ang mga pinsan ni Yunzi sa tabi niya ay natulala. Kaya talagang may kaugnayan sa unang pervert na iyon.
Sinabi ko sa iyo kung paano magkapareho ang mga pangalan. Yung number 1 pervert na si Jomi, kumalat sa atin ang kanyang katanyagan sa Upper Feian Continent, lalo na matapos siyang tapakan hanggang mamatay ng aking idolo na si Gao Jian sa kalye, sa kaibuturan ng puso, kaming lahat nagyaya kay Gao Jian noong panahong iyon. Oo, sa sandaling ito, malamig ang tingin ni Omi. Gao Jian, ang taong nagugat ng buhay ko at tumapak sa akin hanggang mamatay sa kalye sa ang dating buhay ko ay tinawag na Gao Jian. Kaya lang hindi alam ni Omi ngayon kung anong antas ng lakas si Gao Jian, malamang na mas mataas. Mortal-immortal level, dahil naramdaman ni Omi na siya ay walang katulad na malakas sa kanyang nakaraang buhay, hindi sa lahat sa parehong antas. Kung ito ay isang mortal-immortal na antas, at kung narinig ni Gao Jian na si Jomi ay muling nagkatawang tao, ito ay hindi maiiwasan, na wala siyang gagawin kay Omi, halimbawa, natatakot siya na si Omi ay maghiganti sa kanya, in the future, para sakalin niya si Omi. Gayunpaman, mabilis na itinanggi ni Omi na si Gao Jian ay talagang isang mapagmataas na anak ng langit. Ang ganitong uri ng tao kadalasan ay medyo mayabang at may tiwala sa sarili, hindi siya maniniwala na papatayin siya ni Omi. Gao Jian, balang araw, puputulan ko ang iyong dugo at tatapakan kita hanggang mamatay sa kalye. Sabi ni Omi sa loob. Yunzi, kailan ka babalik sa Yonluo Immortal Kingdom? Gusto mo bang may padalhan ako dadalhin ka pabalik? No uncle, tsaka hindi ko alam kung kailan ako babalik, hindi naman dapat ganoon kaga. Bueno, kung gayon, manatili sa bahay, at huwag bumalik sa bahay tuluyan. Ito, ayaw ni Yunzizi na bumalik sa sa loob, pero natatakot siyang magalit si Omi, at paakitin muli ang kanyang kaluluwa. Tito, mabuti pang bumalik ako para sumama sa mga kaibigan ko, sabay-sabay tayong lumabas, nararapat tayong magkasama, tayo, hindi dapat mag-isa. Sabi ni Yunzi, pahina 75, tumanggo ang tiyuhin ni Yunzi, mukhang lumaki na talaga si Yunzi at mas matino. Oh, bueno. Bumalik ka at sabihin sa iyong mga kaibigan na pumunta muna sa bahay ng ilang araw, at pagkatapos ay magkita kita kasama sila pagkatapos, matagal na kayong hindi nagkikita ng mga pinsan mo, ayaw mo bang manatili ng ilang araw? Mabuti, pagkatapos ay babalik ako at sasabihin. Sige, pumunta ka ng maaga at bumalik ng maaga, hihintayin kita para sa hapunan ngayong gabi. Medyo hindi sigurado si Yunzi. Umaasa siyang papayagan siya ni Omi na bumalik ng ilang araw. Hindi nagtagal, bumalik si Yunzi sa kumatok ang pinto ni Omi. Come in. Lumakad si Yunzi sa kwarto ni Omi. What is it? Alam na tanong ni Omi. Jomi, may gusto akong itanong sayo. Sabihin, bumalik na ang tiyuhin ko, hiniling niya na manatili ako sa tirahan ng ilang araw, maaari mo ba akong pabalaykan ng ilang araw? Sinabi ni Don Omi, ilang araw ang mananatili? 3 araw, okay. Kung hindi ako pumunta, tiyak na maghinala sila, at kung oo, tiyak na masama ka, masyadong. Tinatakot mo ba ako? Pahina 76, Hari ng mga Hari, Kabanata 2021. Hindi, nakikiusap ako sa iyo, Jomi, nakikiusap ako sa iyo. Tumingin si Omi kay Yunzi, at biglang napagtanto na ang sisiw na ito ay parang hindi nakikilala, kung gaano kayabang, at bastos siya noon, at kung gaano siya kabisyo at kataas ng pag-iisip, at hindi siya maaring magkamali sa slightest, ngunit ngayon, ito ay ganap na kabaligtaran, na para siyang naging malambot na babae. Kinaway-kaway ni Omi ang kanyang kamay, sige. Salamat, babalik talaga ako sa loob ng 3 araw. Pasasalamat na sabi ni Yunzi. Tumingin si Omi sa kanyang paalis na, medyo naguguluhan, paano kaya magbabago ang pagkatao ng isang tao magkano, maaaring ito na ang huling beses na pinahirapan ni Omi ang kanyang kaluluwa, talagang nakakatakot. Malalim ang kumbinsido ni Omi. Tumigil si Omi sa pag-aalaga sa kanya at nagpatuloy sa paglinang ng kanyang sarili. Sinisikap din ni Belinda manalinangin ang kanyang sarili. Makalipas ang 3 araw. Si Yunzi ay talagang bumalik sa ng madaling araw. Unang dumating si Yunzi sa kwarto ni Omi. Bumalik. Tandaan ang website, kansho8.net. Chumi, can I help you? About you wanting to take the first class immortal.
I can go and pakiusap tito ko, alam ng tito ko ang level 2 Tian Masters at pwede kitang ipakilala sa kanila para magawa mo matagumpay na nasuri sa level 1 Tian. Sabi ni Yunzi. Sinabi ni Omi, natatakot ako na gusto mong umuwi ng mag-isa. Ako, kung nagtest ako sa isang first grade Immortal Pill Master kanina, nakabalik na sana ako ng mas maaga. No need, hindi naman mabubuting tao ang buong pamilya ng tito mo, bakit ako magmamakaawa sa kanya, tsaka wala naman ako sa isang magmadali, paano kung maghintay ako ng 1 taon at kalahati? Oh, medyo nanlumo si Yunzi. Sabi ni Omi, sa 3 araw na ito, magsaya ka. Mabuti. Pahina 77. Alam ni Omi na sa 3 araw na ito, si Yunzi at ang kanyang mga pinsan ay nagpunta sa isang uri ng Dragon Tour bundok para maglaro. Bukod dito, ang pinsan ni Yunzi, ay ipinakilala rin si Yunzi sa isang tao habang nandoon siya, ibig sabihin, si Yunzi ay hindi direktang na-set up sa isang blind date. Ang taong iyon na ipinakilala ay tinatawag na Gusiba. Ang sinaunang templo ba ay napakalakas sa kontinente ng Upper Five Yan, at may higit na kapangyarihan kaysa ang tiyuhin ni Yunzi, kaya naman ipinakilala ng pinsan ni Yunzi ang kanyang pinsan sa sinaunang templo ba, umaasa na magiging matagumpay ito, para maging mas solid din ang kapangyarihan ng kanilang Yang family. Sa sandaling ito, sa tirahan ng Yang. Pare, nakabalik na kami mula sa Dragon Tour Mountain. Fanner, paano ito maglalaro? Mabuti, naging masaya. Hindi kita tinatanong, nagtatanong ako tungkol kay Yunzi, at sa gazebo na iyon. Hehe, syempre, natuwa rin si pinsan Yunzi. Nakilala ni Guzeba si pinsan Yunzi, at natuwa siya, naglalaro din itong mga nakaraang araw. Ano ang impresyon ni Gazebo kay Yunzi? Tanong ng tiyuhin ni Yunzi na may pag-aalala, hindi sa siya talaga iyon, nag-aalala sa mga pangyayari sa buhay ni Yunzi. Ang tiyuhin ni Yunzi, na pinangalan ng Yang Kilo, ay isang malakas na pre-earth immortal, katulad ng lakas ng Emperor, ng Yunluo Immortal Kingdom, ngunit hindi siya isang napakalakas na tao sa yaman ng Upper Fellows kontinente, at ang kanyang posisyon ay hindi ligtas. Na ang pamilya ni Gusiba, gayunpaman, ay mas malakas kaysa kay Yang Kilo, at ang lolo ni Gusiba ay isang mid-earth immortal powerhouse. Sa makatuwid, lubos na umaasa si Yang Kilo na magkagusto sina Guzeba at Yunzi sa isa't isa. Ang bagay na ito, sinabi na rin ni Yang Kilo kay Yunzon dati. Upang maging tumpak, hiniling ni Yunzon kay Yang Kilo na tumulong sa pag-scout sa Upper Feian Continent upang makita kung mayroong may mabubuting lalaki ba na ipakilala kay Yunzi. Mas mahigit, pagkatapos ng lahat, kailangan din ni Yunzon ng mas matatag na kapangyarihan, at kung magiging matagumpay sina Guzeba at Yunzi, ito ay magiging kapakipakinabang sa Yungong Immortal Kingdom at sa kanya, Yang Chilo. Walang pakialam na ngumiti si Fanyang at sinabing, Ama, sa unang pagkakataon na nakita ni Guzeba si pinsan Yunzi, ang kanyang mga mata tuwid, hindi mo iniisip, sa kagandahan ni Yunzi, paanong hindi siya magugustuhan ni Guzeba. Kapag si Guji bumalik si ba ngayon, tinanong pa niya ako kung ano ang nararamdaman ni Yunzi sa kanya. Mabuti iyan, ano ang nararamdaman ni Yunzi kay Guzeba? Si Yang Chilo ay abala sa pagtatanong. Bumantong hininga ang pinsan ni Yunzi na si Yang Fan, pare, mahirap sabihin ang tungkol dito, nitong mga nakaraang araw ng paglalaro sa Dragon Tour Mountain, walang masyadong interaksyon si Guzeba kay Yunzi, hindi ko rin makita yung kay Yunzi ibig sabihin, umaasa din akong hayaan si Yang Zin at ang iba pang mga babae, na magsalita tungkol sa bibig ni Yunzi. Pahina 78. Bueno, mas mabuti kung ito ay gagana, nag-aalala ako ngayon tungkol sa Jomi na iyon, iyong Jomi, na may magandang talento, iniisip ko kung may iba pang nararamdaman si Yunzi para sa kanya. Sa kasamaang palad, ang lakas ni Guzeba ay hindi tulad ng katulad ni Yang Fang, kahit na si Yang Fang ay natalo ni Jomi, si Guzeba ay mas mababa pa kay Jomi. As such, kung gusto ni Guzeba na ituloy si Yunzi, ang Jomi na iyon ang unang hadlang. Ngumuso si Yang Fan, pare, naitanong ko na, sabi ni pinsan Yunzi na magkaibigan lang sila ni Jomi, wala siyang relasyon sa kanya, lalo pa sa gusto niya. So best, hindi na kailangang mag-alala ni Itay, kahit na ang lakas at talento ni Jomi ay higit sa Guzeba, ngunit, upang tumambay sa Immortal World,
alam ng lahat na nakabatay ito sa mga relasyon at backstage, hindi kahit gaano pa siya kay talento, ano pa ang silbi ng walang backstage, baka isang araw may makapangyarihan ang tao ay titingin sa kanya at sisirain siya ng isang sampal. Ang tingin niyang fan ay may babala, na parang, baka isang araw, baka siya na ang sumampal kay Omi hanggang mamatay. Tumanggo si Yang Kilo, sa katunayan, gaano man kalakas ang talento, walang backstage na walang silbi. At hindi kailanman inilagay ni Yang Kilo si Omi sa kanyang mga mata, bagamat si Omi ay nag-spike sa kanyang henyong anak na si Yang Fang, pero saan kaya, kung gugustuhin niya, maaari niyang patayin si Omi sa isang kisap mata. Si Omi ay kausap din si Yunzi. That guy called Gus iba, he's not bad, right? Mahinang tanong ni Omi. Paano mo nalaman? Nagulat si Yunzi. Tandaan mo, ako ang iyong Panginoon, ang iyong kaluluwa ay nakatuon sa akin, mayroon bang anumang bagay na hindi ko alam? Sabi ni Omi. Nagulat ang katawan ni Yunzi. Sa totoo lang, nagsagawa ng misteryo si Omi. Naiintindihan ni Omi kung ano ang nakita ng mga mata ni Yunzi at kayang kontrolin ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi maintindihan ni Omi kung ano ang iniisip ni Yunzi sa loob. Ngumiti si Omi, "Huwag kang kabahan, hindi ako makikialam sa kasal nyo. Pwede kang ma-inlove kahit kanino, gusto mo. Masyado kang nag-iisip, hindi ko magugustuhan ang gazebo na iyon, kahit na itinakda kami ng mga pinsan ko at ng mga pinsan nila, pataas." Tinanong ni Omi, "Ang gazebo na iyon, malakas ba ito?" Mukhang ito ang Upper Feian Continent, nasa ika-150 na ranggo ng pre-human immortal pagrarango. Naiinis na sabi ni Omi, "Sa loob ng 150, makukurot ko siya ng kaunting hinlalaki, hindi katakatakang hindi ka tumitingin, sa kanya. Hindi naman dahil dyan hindi ko siya minamaliit, although hindi siya kasing lakas mo, siya na, isang henyo na may ranggo sa ika-150 dito. Bukod dito, ang lahi ng kanyang pamilya ay mas malaki pa sa aking tiyuhin, at ang kanyang si Lolo ay isang mid-earth immortal powerhouse, na, kahit anong lakas mayroon si Gujiba, siya at ako are at least door-to-door, sige, hindi na kita kakausapin." Tumalikod na si Yunzi at naglakad palayo. Pahina 79. Ngumuso si Omi, again with the background backstage set, masyado nang naranasan ni Omi ang lahat daan mula sa mortal na kaharian. Gayunpaman, ipinakita rin nito na saan man ito naroroon, ang mga relasyon ay napakahalaga. Pahina